Kabanata 961. Ang kahihiyan ni Wang Lin. Tahimik na sinabi ni Wang Lin, "Pangalawang kapatid, maaari kang pumasok." Mabigat ang paghinga sa labas ng pavilion, at matapos ang matagal na panahon, ang pinto ay itulak. Isang magandang babae na nakasuot ng lila ang pumasok, habang kinakagat ang ibabang labi. Bagaman hindi kasing kamangha-mangha ang hitsura ng babaeng ito tulad ni Li Mei, siya pa rin ay maganda. Gayunpaman, may mga bakas ng paglipas ng panahon sa kanyang mukha, kaya't nagmumukhang medyo matanda siya. Pagpasok niya sa kwarto, tahimik siyang umupo sa isang upuan. Hindi niya tinitigan si Wang Lin. Ang mga mata niyang walang laman ay tahimik na nakatingin sa bakanting espasyo sa harap niya. Tahimik ang kwarto habang si Wang Lin ay pumikit at nagpatuloy sa kanyang pagsasanay. Ngunit, hindi nagtagal ay nakaramdam siya ng isang banayad na espiritual na pakiramdam na humihila mula sa pagitan ng mga kilay ng babae. Habang ang espiritual na pakiramdam ay kumalat, unti-unting nilapitan nito si Wang Lin. Hindi mabilis, bagkus mabangis na parang nag-aatubili. Nang lumapit ang espiritual na pakiramdam, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at isang sinag ng liwanag ang sunog mula sa mga ito. Nayanig ang espiritual na pakiramdam at nais na umatras, ngunit agad itong nagyelo sa hangin. Ang mukha ng babae sa lila ay namutla. Naramdaman niyang kung gumalaw man ang kanyang espiritual na pakiramdam, agad siyang malalamon ni Wang Lin. Tinutok ni Wang Lin ang tingin sa babae at iniluwag ang pagkakahawak sa kanyang espiritual na pakiramdam, pinapayagan itong bumalik sa kanyang katawan. Walang natatagong lihim mula kay Wang Lin. May 6 na tatak sa katawan ng babae, na nagsisil ng kanyang pagsasanay. Ang ipinapakita niya sa labas ay ang huling yugto ng soul transformation. Kung si Wang Lin ito noong nakaraan, hindi niya ito malalaman. Ngunit ngayon, kailangan na lang niyang tumingin upang tuluyang makita ang babae sa lila. Bahagyang nagkunot ang noo ni Wang Lin at nagsalita. "Ano ang ibig sabihin ni pangalawang kapatid?" Binuksan ng babae sa lila ang kanyang bibig na para bang may sasabihin, ngunit sa huli ay mananatili siyang tahimik. "Kung wala naman, hindi kita sasamahan." At pagkatapos nito, inuga ni Wang Lin ang kanyang manggas. Isang mahinang hangin ang dumaan, na nagdulot sa katawan ng babae na manginig at mabilis na lumapit sa pinto. Pagdating niya sa pinto, may nakitang matinding tingin sa kanyang mga mata at bamulong, "Wang Lin, ngayong narating mo na ang pangalawang hakbang, hindi ka ba natatakot sa panganib na maaaring mangyari sa iyo sa Heavenly Fate Sect?" Nagningning ang mga mata ni Wang Lin at iniabot ang kanyang kanang kamay. Hinailan niya ang babae pabalik at tahimik na nagsabi, "Ano ang ibig sabihin ni Senior Sister?" Si Zhao Zinming ay kumagat sa kanyang mga ngipin at tumangala kay Wang Lin, sabay sabi ng mahinahon, "Kung hindi ka tumakas noon, malamang nawawala ka na sa nakaraang ilang daang taon." Siguro napansin mo na sa loob ng Heavenly Fate Sect, wala ni isa sa libu-libong mga disipulo, maging ang mga direktang disipulo, ang umabot sa illusionary yin stage. Tahimik na nagmasid si Wang Lin sa babae sa lila. Kapag ang isang tao ay nakalusot sa late stage ng ascendant at umabot sa illusionary yin stage, siya ay misteryosong mawawala sa loob ng isang taon. Bawal pag-usapan ang bagay na ito sa Heavenly Fate Sect. Noong mga panahong iyon, hindi mo kayang makita ito, at malamang ay hindi mo pa rin alam. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin. Tumingin si Zhao Zinming kay Wang Lin. Matapos niyang sabihin iyon, napansin niyang hindi pa rin nagbabago ang hitsura ni Wang Lin. Ang puso niya ay lumubog, at kinagat ang mga ngipin. "Alam ko na baka hindi mo ako paniwalaan, ngunit ako si Zhao Zinming, pumasok sa sekta noong 7 taon gulang at nagpatuloy sa pagsasanay ng 1,000 taon. Bago pa man makapagpatuloy si Zhao Zinming, niyuko ni Wang Lin ang kanyang ulo at nagsabi, "Hindi ka ba natatakot na malaman ni Master na pinag-uusapan mo ito dito?" Tuwing alas 5 ng umaga, si Master ay nagsasagawa ng malalim na pagsasanay. Maliban kung may nangyaring malaking bagay, hindi siya lalabas. Ganoon na ang habit ni Master ng ilang libong taon, tila nagmamadali si Zhao Zinming. "Wang Lin, lahat ng sinabi ko ay totoo." Nag-isip si Wang Lin sandali at tumingin kay Zhao Zinming. Pagkatapos, nagsabi siya, "Kaya pala may 6 na tatak sa iyong katawan." Hindi nagulat si Zhao Zinming na nakita ito ni Wang Lin. Nagpakita siya ng isang pagngiti ng kalungkutan. "Anong magagawa ko kundi ito? Isang bahagi ng aking kaluluwa ay nasa kamay ni Master, kaya't hindi ako makaalis. Kahit umalis ako, isang kaisip lamang ni Master at ako'y tuluyang mawawala." Marami sa mga tao na nagsisilbing magsil ng kanilang pagsasanay tulad ko. Sa kanila, ang pinakamataas na pagsasanay ay si Sun Hong ng Red Division. Mayroong 11 tatak sa kanyang katawan, pinipilit manatili sa kalagitnaan ng ascendant. Ipinagkit pa niya ang kanyang sariling pag-unawa upang hindi ito tumugma sa kanyang tunay na antas ng pagsasanay. Kung pakakawalan niya ang mga tatak, mabilis siyang magiging early stage ng Nirvana Scryer. Mayroon din si Luhai ng Red Division. Kung pakakawalan niya ang kanyang seal, agad magiging peak ng corporeal yang ang kanyang antas ng pagsasanay.
Ito lamang ang mga tao na kilala ko, ngunit sigurado akong may mga nakatago sa mga 7 dibisyon. Ngunit, gaano man tayo kataas, hindi natin matatakpan ang ating mga sail. Kung mabibigla tayo at bumaba ang ating pagsasanay, ang mga hindi nagtakip ng kanilang pagsasanay ay makaliligtas, ngunit ang mga tulad natin na nagtatago ng kanilang pagsasanay ay maglalaho pa rin. Ayon sa aking pagkaalam, si Master ay nagsasanay ng mga libong taon at maraming disipulo na ang dumaan. Subalit wala ni isa sa kanila ang lumabas o narinig pa. Tahimik na tumingin si Wang Lin kay Zhao Zinming. Ang 6 na tatak sa katawan ng babaeng ito ay kakaiba. Kung hindi sila nagkaharap ngayon, tiyak na hindi ito mapapansin. Ngunit naniniwala si Wang Lin na sa harap ng All-Seer, ang ganitong pamamaraan ay walang halaga. Hindi pinipigilan ni Master ang mga sail ng aming pagsasanay, pinabayaan lamang kami. Puno ng takot ang mukha ni Zhao Zinming. Ito ang hindi niya maintindihan, pati na rin ang mga disipulo na nagtatago ng kanilang pagsasanay. Ano man ang gawin natin, hindi ito aaminin ni Master, na parang hindi niya talaga alam. Ngunit kung magbukas ang mga sail, tiyak na kami mapapahamak. 500 taon na ang nakalilipas, may isang disipulo mula sa Orange Division na naabot ang hangganan ng kanyang sail. Pinilit siyang buksan ng mga sail at nawala siya kinabukasan. Hindi namin kayang tumakas. Kahit itago pa ang aming pagsasanay, may hangganan din ito. Hindi ko na kayang magpatuloy sa ganitong buhay. At sa nakaraang 100 taon, nagsimula ng hamina ang aking sail at nawawala ang aking kontrol. Kamakailan, lalo na itong lumalala. Iligtas mo ako. Wang Lin, iligtas mo ako. Gagawin ko ang lahat ng iyong nais basta't iligtas mo ako. Tumulo ang mga luha mula sa mga mata ni Zhao Zinming habang tinitingnan siya ni Wang Lin, at ang kanyang boses ay naging magaspang. Alam mo ba na kahit ikaw ay bumalik lamang kahapon, nakakuha ka ng pansin ng lahat ng naruroon sa Heavenly Fate Sect na nagtatago ng kanilang pagsasanay. Sigurado akong nagtataka sila kung kailan ka mawawala. Kinagat ni Zhao Zinming ang kanyang ibabang labi. Hindi niya ito matutukoy sa kahit sino, dahil ito isang labis na bawal sa Heavenly Fate Sect. Tinutok na siya sa kawalan ng pag-asa bago ito. Ang sail sa kanyang katawan ay lalong lumuluwag araw-araw, at hindi magtatagal, magbubukas ang sail. Ang takot sa pagpapakita ng kanyang pagsasanay ay nangibabaw. Isang balita ang kumakalat na lahat ng mga nagtagumpay sa pagsasanay sa Ascendant ay. Tinunaw ni Master. Wang Lin, hindi ko hihilingin na kunin mo ang aking kaluluwa, kundi matulungan mo akong patibayin ang sail upang manatili ang aking pagsasanay sa huling yugto ng Soul Transformation. Tumayo si Zhao Zinming at nagbabalak na yumuko kay Wang Lin. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at isang banayad na puwersa ang nagpakita, na nagdulot kay Zhao Zinming upang tumayo ng diretsyo. Nag-isip siya ng ilang saglit at magbabalak magsalita nang bigla siyang tumingin sa labas ng pavilion. Nagulat si Zhao Zinming, at matapos ng ilang sandali, napansin din niya ang isang bagay. Matapos mag-isip ng ilang saglit, nawala ang kanyang kulay at mabilis siyang damapo sa tabi ni Wang Lin. Inalis niya ang kanyang sapatos, umakyat sa kama ni Wang Lin, at nag-form ng sail upang magtago. Nagkunot ang noo ni Wang Lin. Sa puntong iyon, narinig ang magaan na mga yapok mula sa labas ng pavilion. Ikapitong junior brother, humihiling ng pagdalaw si Bai Wei. Ang pambabaeng boses ni Bai Wei ay dahan-daang pumasok sa kwarto. Wala namang masamang nararamdaman si Wang Lin kay Bai Wei. Kung hindi dahil sa lihim na paalala ni Bai Wei noon, hindi magkakaroon ng ganitong malalim na pagkaunawa si Wang Lin sa All-Seer. Senior Brother Bai, pumasok ka na. Ang boses ni Wang Lin ay kalmado. Ngunit may mga bahagyang amoy ng pabango ng katawan na pumasok sa kanyang ilong na naging sanhi ng kanyang hindi komportableng pakiramdam. Bumukas ang pinto. Si Bai Wei ay pareho pa rin ng magandang itsura, ngunit ngayon ay medyo mukhang mahina. Sa loob ng kwarto, tiningnan niya si Wang Lin at huminga ng malalim. Wala pa ring pagbabago. Ikapitong brother, hindi ka pa rin nagbago mula noon. Ganon din si Brother Bai. Hindi tayo nagkita ng ilang daang taon, ngunit para bang kahapon lang kita nakita. Ngumiti si Wang Lin. Ang mga mata ni Bai Wei ay parang tubig habang tinitingnan si Wang Lin at mahinang nagsabi, ikapitong brother, maling termino ang ginagamit mo. Hindi na ako Senior Brother Bai, kundi Junior Sister Bai. Nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin at hindi niya maiwasang magpakita ng ngiting pilit. Nakita ni Bai Wei ang ekspresyon ni Wang Lin at ngumiti. Ang mga mata niya ay kumikislap, nagpakita ng walang kapantay na hitsura, at ngumiti. Bakit mahirap tawagin akong Junior Sister Bai? Ako naman talaga ay babae. Nakaramdam ng hiya si Wang Lin. Kahit na siya ay may libong taon ng karanasan sa pagpapalago at buhay, hindi pa rin niya alam kung ano ang gagawin. Wala siyang magawa kundi magubo at magsabi, nais ko sanang malaman kung anong bagay ang dinala sa akin ni Senior Brother Bai. Tumaas ang kilay ni Bai Wei at tiningnan si Wang Lin gamit ang mga mata niyang parang tubig. Kahit na may kakayahan si Wang Lin sa maagang yugto ng Nirvana Scryer at may katawan ng sinaunang Diyos, halos hindi niya kayang tiisin ang titig na iyon.
Nagngiti siya ng pilit at nagsabi, Bai, Junior Sister Bai, anong dahilan ng iyong pagdating dito? Bumagsak ang ekspresyon ni Bai Wei at bumulong, Wang Lin, hindi ka na dapat bumalik. Hindi madali sabihin ito dito, ngunit may oras ka ba? Sa planeta ng Tianyun, may isang pamilihan na tinatawag na Ghost Eye. Kung ikaw ay may oras, may ipapaalam akong mahalaga sa iyo sa daan papunta roon. Nag-isip si Wang Lin. Matagal na siyang hindi bumalik, kaya maganda na ring malaman mula kay Bai Wei kung ano ang nangyari sa mga nakaraang daang taon. Bukod pa dito, maganda naman ang kanilang relasyon, kaya wala siyang dahilan para tumanggi. Matapos suriin si Bai Wei, hindi siya nakakita ng anumang selyo. Ang pagpapalago ni Bai Wei ay talagang nasa kalagitnaan ng soul transformation. Sige, magkita tayo sa ibaba ng bundok purple sa tanghali ngayon. Kabanata 962. Shu Ligyu's favorite. Ngumiti si Bai Wei kay Wang Lin, puno ng pag-asa ang kanyang mga mata, at siya ay umalis. Si Wang Lin ay ngumiti ng pilit. Nakaramdam siya ng sakit ng ulo dahil kay Bai Wei. Sa oras na ito, isang alon ang lumabas mula sa kanyang bag at ang tinig ni Shu Liguo ay umalangaw sa kanyang isipan. Top quality. Top quality. Guro, ito'y top quality. Ako, si Shu Liguo, ay nakatagpo na ng maraming tao, ngunit wala akong nakitang kasing ganda niya. Lalo na ang kanyang tingin nang umalis siya, nakakaramdam pa nga ng kalambutin si Lolo Shu. Guro, kung hindi mo gusto, ako na lang. Nang makita ko siya, naalala ko si Meiji. Hindi pinansin ni Wang Lin ang mga salita ni Shu Liguo at tinanggal ang tinig nito. Sa puntong iyon, isang tawa ang narinig mula sa gilid ni Wang Lin. Lumabas si Zhao Zinming at ang kanyang tingin kay Wang Lin ay medyo iba. Kumunat ang noo ni Wang Lin habang tumatayo at naupo sa upuan. Sinabi niya, ika-4 na senior sister, pag-iisipan ko ang iyong bagay. Tumingin si Zhao Zinming kay Wang Lin, at pagkatapos mag-isip saglit, malumanay niyang sinabi, bagamat hindi mataas ang aking antas ng pagsasanay, nanatili akong birhen sa loob ng aking 1,000 taon ng pagsasanay. Kung matutulungan mong palakasin ang aking selyo, ako, maaari kitang bigyan ng aking 1,000 taon na pinagmula ng yin. Namula si Zhao Zinming habang nakatingin kay Wang Lin. Binuksan niya ang kanyang manggas at ipinakita ang isang maliit na pulang tuldok. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi at ibinaba ang manggas bago tumingin kay Wang Lin at umalis. Ito na ang aking huling pag-asa. Kung kaya niyang labanan si Ling Tianhao, hindi lang siya nasa Nirvana Scryer stage, tiyak na nasa Nirvana Cleanser stage siya. Kung tutulungan ako, tiyak na kayang-kaya niyang ganap na supilan ng selyo. Nagbuntong hininga si Zhao Zinming at ang kanyang katawan ay naglaho sa abot tanaw. Kung hihingi ako ng tulong sa iba, sa presensya ni Guro, natatakot akong walang magtatangkang tumulong. Naupo si Wang Lin sa loob ng silid at nag-isip. Madali lang tulungan si Zhao Zinming, ngunit hindi ito magugustuhan ng All-Seer. Kung totoo ang sinabi ni Zhao Zinming, tiyak may malalim na kahulugan ng pagiging indifferent ni Guro. Marahil, naguguluhan din siya tungkol dito sa kanyang isipan. Habang nag-iisip, ang espada celestial na hawak ni Shu Liguo ay nagsimulang mag-alboroto at ang mga alon mula sa kanyang bag ay nakagambala sa kanyang mga iniisip. Kumunat ang noo ni Wang Lin at pinatama ang kanyang bag. Agad na lumabas ang espada celestial at isang malaking ulap ng itim na usok ang lumitaw. Mabilis na nag-condense ang itim na usok upang ipakita ang itsura ni Shu Liguo. Sumak ang mga mata ni Shu Liguo. Nang lumitaw siya, malalim siyang huminga sa lugar kung saan nakatayo si Bai Wei kanina. Ang kanyang mukha ay puno ng kaligayahan at murmuring, top quality. Talagang top quality. Kung ikukumpara sa kanya, kahit ang batang babae sa Demon Spirit Land ay wala. Kung kaya ko lang. Nagpakita si Shu Liguo ng masamang ngiti. Tinutok ni Wang Lin ang malamig na tingin kay Shu Liguo. Nayanig si Shu Liguo at naramdaman niya ang lamig na nagkalat sa kanyang katawan. Ang lamig na ito ay tumagos sa kanyang kaluluwa, kaya't nagising siya at nagsimulang magreklamo ng lihim. Shit, bakit tumaas na naman ang antas ng pagsasanay ng demonyong ito? Walang katarungan. Bagamat natatakot pa rin ako sa kanya, hindi na nanginginig ang kaluluwa ko sa isang sulyap lang mula sa demonyo. Parang kayang patayin si Lolo Shu ng isang isip lang ng demonyong ito. Nagbago ang ekspresyon ni Shu Liguo, ngunit agad siyang nagpakita ng mapagmagandang ekspresyon. Ang guro ay makapangyarihan. Tumaas na naman ang iyong antas ng pagsasanay. Talaga namang pinagpala ka ng langit, guro. Bago pa man matapos magsalita si Shu Liguo, tinanggihan siya ni Wang Lin at kalmadong sinabi, bakit ka nagmamadaling lumabas? Bagamat kalmado ang boses ni Wang Lin, malamig ang kanyang mga mata. Sa pananaw ni Wang Lin, kailangan paminsan-minsan ni Shu Liguo ng pagdidisiplina. Kung hindi, magiging magulo si Shu Liguo. Ang demonyo na ito ay kanyang nilikha, at marahil tanging siya lang ang nakakaintindi nito. Bago pa man maging demonyo si Shu Liguo, marami siyang galit, at lalo pa itong lumakas nang siya'y maging demonyo. Alam ni Wang Lin na kung magbabalik si Shu Liguo sa kanyang tunay na anyo,
ang tanging paraan upang kontrolin siya ay palaging maging mas malakas kaysa sa kanya. Sa Nether Beast, akala ng matandang lalaki ay tapat si Shu Liguo, ngunit sa totoo lang, wala siyang katapatan. Karamihan ng tapat na asal ay gawi lamang na nabuo mula sa halos 1,000 taon ng kontrol ni Wang Lin. Minsan, may mga hindi pagsunod na bumangon sa puso ni Shu Liguo. Alam ito ni Wang Lin. Huwag. Ang demonyong ito ay parurusahan ako ngayon. Kinakabahan si Shu Liguo habang pinapalunok ang mga labi at pinuri, "Guro, ang dahilan kung bakit lumabas si Little Shu ay upang batiin ang iyong pagtaas sa iyong pagsasanay. Simula nang magdesisyon akong sumunod kay Guro, ang antas ng iyong pagsasanay ay tumaas bawat pagkakataon na lumabas ako. Matapos ang matagal na panahon, naisip ko na kung madalas akong lumabas, baka tumaas pa ang iyong antas." Hehe. Habang nagsasalita si Shu Liguo, masusing tinitingnan si Wang Lin, handang baguhin ang kanyang salita anumang oras. Nagkunot ng noo si Wang Lin ngunit ngumiti. Tumingin siya kay Shu Liguo at sinabi, "Dahil may malasakit ka, huwag ka munang pumasok muli sa Espada Celestial. Manatili ka muna sa akin at magtulungan tayo sa pagninilay ng espada." Agad na tinaman ni Shu Liguo ang kanyang dibdib at sinabi, "Guro, huwag mag-alala, hindi ko ipahihiya si Guro at magtutulungan ng maayos." Bagamat sinabi ito ni Shu Liguo, lihim siyang tumawa. Si Lolo Shu pa rin ang mas matalino at mabilis mag-isip. Ilang matatamis na salita lang at kahit ang demonyo ay napapatalo. Kahit gaano kataas ang antas ng pagsasanay mo, hindi kayang talunin ang spell ni Lolo Shu. Hindi na pinansin ni Wang Lin si Shu Liguo. Naupo siya at nagsimula ng magsanay. Si Shu Liguo ay parang multo na lumilipad-lipad sa silid. Naging bored siya at hindi napigilan ang pag-iisip tungkol sa walang kapantay na kagandahan ni Bai Wei. Dahan-dahan niyang tiningnan si Wang Lin at pagkatapos ay amoy niya ito at nagpakita ng isang nalulugod na ekspresyon. Magandang babae, tunay na magandang babae. Kung babae siya, hindi siya ganoon kahalaga. Si Lolo Shu ay nakatagpo na ng maraming babae, ngunit siya, para maging lalaki. Dahan-daang nang inig ang isipan ni Shu Liguo at naramdaman ang pangangati sa puso. Gusto niyang hanapin si Bai Wei ngayon upang makipag-usap ng tapat. Puno ng pantasya ang kanyang isipan at hindi mapakali. Ngunit naiisip na si Wang Lin ay malapit, hindi siya mapalagay. Sa tuwing sinundan ko ang ninuno ng Giant Demon Clan, ang ninuno ay napakabuti sa akin. Ibinigay niya sa akin si Meiji. Ang mga araw na iyon ay puno ng kulay. Sayang, nang bumalik sa demonyong ito, ako ay nakatago sa bag buong araw. Ang magagandang buhay ay malayo na. Naisip ito ni Shu Liguo at nagsimulang magalit ang puso niya. Kapag naging malakas na ang aking pagsasanay balang araw, tiyak na babawi ako sa demonyong ito. Kung kinakailangan, maglalaban-laban kami hanggang sa kamatayan. Maglaban. Habang iniisip ito, bigla niyang nakita ang mga talukbong ng mata ni Wang Lin. Agad niyang ipinakita ang isang mapagmagandang ngiti. Ngunit matapos ang matagal na paghihintay, hindi binuksan ni Wang Lin ang mga mata. Lihim na isinumpa ni Shu Liguo, talaga, hindi siya marunong mag-enjoy sa buhay. Kung ako lang, may isang taong tapat sa akin, baka tumalo na ako sa kanya, hindi pa banggitin yung magandang babae. Nagbuntong hininga si Shu Liguo. Alam niyang hindi siya sapat kalakas. Matapos ang mahabang pag-iisip, naupo siya at nagsimulang magnilay ng Ancient Sword Intent Inheritance. Si Lolo Shu ay kailangang magtrabaho ng maayos. Kung hindi, ang agwat sa pagitan ko at ng demonyo ay magiging mas malawak. Pagkatapos, hindi ko na matatakasan ang mga pangil ng demonyong ito at ang aking kalungkutan. Matapos magsimulang magsanay si Shu Liguo, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Kumislap ang mga ito ng maliwanag bago niya muling isara ang mga mata at hindi pinansin si Shu Liguo. Ngunit nagdesisyon si Wang Lin na gawing mas refine pa ang demonyong ito. Ang oras ay mabilis na lumipas at sa isang iglap, dumating ang tanghali. Ang araw sa labas ng pavilion ay maliwanag at tila tinataboy ang lahat ng dilim. Ang langit ay malinaw at asul, at nakakapagpahupa ng puso. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at gumalaw ang kanyang katawan. Isang mag-isa ang pinto at lumabas siya. Tumayo si Shu Liguo upang sumunod. Iniikot niya ang kanyang mga mata habang pinipigilan ang kasabikan sa kanyang puso. Malapit ko nang makita ang kagandahan na iyon. Naglakad si Wang Lin sa hangin at tumungo sa ibaba ng bundok purple. Mula sa malayo, nakita niya ang mga hugis ng tao na gumagalaw sa 7 bundok. Ipinakita nito ang tanawin ng isang malaking sekta. May maririnig na pag-awit mula sa malayo. Mga disipulo ng mababang antas ng Heavenly Fate Sect ang nagsasanay ng kanilang kasanayan sa spell. Puno ng matinding espiritual na enerhiya ang Heavenly Fate Sect. Ngunit dahil tanghali, ang espiritual na enerhiya ay may kasamang yang naapoy at hindi angkop para sa pagninilay. Wala itong mga makapangyarihang alon ng espiritual na enerhiya tulad ng tuwing madaling araw o hapon. Ang Purple Division ay may pinakamababang estado sa 7 dibisyon. Kahit ang 7 direktang disipulo ay hindi kumpleto. Kasama si Wang Lin, 5 lamang sila.
Dahil dito, kakaunti ang mga karaniwang disipulo sa bundok Purple. Kaya't ang malaking bundok ay medyo malungkot. Kaunti ang tao. Habang bumababa siya mula sa bundok, hindi siya nakakita ng sinuman. Sumunod si Shu Liguo sa likod ni Wang Lin, at ang sikat ng araw na tumama sa kanya ay hindi nagdulot ng kahit anong hindi komportable. Sa katunayan, ito'y nakakalugod, lalo na't naiisip niya kung paano niya makikita ang kagandahan sa lalong madaling panahon. Nangangalit ang puso ni Shu Liguo, at iniiwasan niya si Wang Lin sa pagiging mabagal. Tinitingnan ng anino ni Wang Lin, naisip ni Shu Liguo, ang demonyong ito ay nag-ensayo ng napakatagal na panahon at walang kasiyahan sa buhay, ngunit kahit ako, si Lolo Shu, ay kailangang humanga sa pagtaas ng antas ng kanyang pagninilay. Ang maliit na core formation cultivator na ito ay naging isang powerhouse. Habang iniisip ito, mabilis na pinalitan ni Shu Liguo ang kanyang isip at nag-isip, hindi ko kayang maging tulad niya. Anong kaligayahan meron siya sa buhay? Maaaring sabihin na ang pagninilay ng demonyong ito ay nabuo sa pamamagitan ng panganib at pagpatay. Hindi ako, si Shu Liguo, angkop dito. Mas magaan ang pakiramdam kapag niyayakap ang mga kagandahan. Kung maging katulad ko siya, tiyak na matutupok ako sa kalaunan. Hindi ko alam kung kailan magkakaroon ng malas ang demonyong ito at mamatay. Hindi, kung mamatay siya, hindi rin magiging maganda ang kapalaran ko. Baka ang isip ko'y mawala at maging isang ordinaryong espada ng espiritu. Habang iniisip ni Shu Liguo ang mga bagay na ito, nakarating si Wang Lin sa ibaba ng bundok. May isang pavilion sa ibaba ng bundok. May isang purpurang figure na nakatayo sa loob ng pavilion, at mula sa malayo, nagbigay ito ng isang marangal na pakiramdam. Gayunpaman, ang figure ay may pagkababaihan at nagpapakita ng bahagyang kahinaan. Sa puntong iyon, isang banayad na hangin ang humaplos at pinaangat ang buhok ng purpurang figure. Inangat ng tao ang kanyang buhok gamit ang kanyang kamay na kasing puti ng jade, saka siya lumingon at ngumiti kay Wang Lin. Kung hindi alam ng isa ang detalye, mas maganda pa siya kaysa sa karamihan ng mga babae. Ang mga mata ni Bai Wei ay kumikislap at ngumiti. Talaga bang tinupad mo ang pangako mo, Senior Brother Wang? Bagaman ang ekspresyon ni Wang Lin ay neutral, nakatitig si Shu Liguo kay Bai Wei mula sa likod niya. Kung wala si Wang Lin, tiyak na lalapitin na niya si Bai Wei. Ano ito? Tanong ni Bai Wei habang nakatingin kay Shu Liguo. Ang katawan ni Shu Liguo ay puno ng itim na usok, at sa puntong iyon, ang itim na usok ay kumontrata, ipinapakita ang kanyang anyo noong siya ay isang cultivator. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang masamang tingin, ngunit ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Habang magsasalita siya, narinig niya ang isang malamig na hilik na nagpatigil sa kanya at agad na nagpapakita ng isang pakumbabang ekspresyon. Ang mabilis na pagbabago ay nagulat kay Bai Wei. Ito ang aking treasure spirit. Brother Bai, nasaan yung pamilihan na sinabi mo? Pakilider ang daan. Hindi masyadong ipinakilala ni Wang Lin. Dahil nandyan si Wang Lin, kahit na nag-uumalpas ang puso ni Shu Liguo, hindi siya naglakas loob na magpakita ng sobra. Tanging tingin na lang ang ibinato niya kay Bai Wei at pinagmumura sa isip niya, ang demonyong si Wang Lin na ito. Hindi niya kakainin ang sarili niya, at hindi rin niya papayagan si Lolo Shu na kumain. Wala ng katarungan, wala ng katarungan. Nakapagangat ng kilay si Bai Wei at nagsalita, Senior Brother Wang. Agad na nahulog ang pakiramdam ni Wang Lin. Bihira lang siyang maembaras, at ngayon, ginawa ito ni Bai Wei ng 2 beses. Habang siya'y nahihiya, ang mga mata ni Shu Liguo ay kumikislap at nakatingin kay Bai Wei. Iniisip niya, pinagpala ako ng langit, si Shu Liguo, na makatagpo ng aking pag-ibig sa buhay. Hindi ko na kaya. Dama po ang itim na usok sa paligid ni Shu Liguo at nagbago siya sa isang malaking bibig na parang susubukang lamunin si Bai Wei. Sa puntong iyon, ang lahat ng iniisip ni Wang Lin ay nalimutan. Tanging ngiti ni Bai Wei na lang ang kanyang nakikita. Habang siya ay nagmamadali, kumislap ang malamlam na liwanag sa mata ni Wang Lin at ang kanyang kamay ay tumagos sa itim na usok at agad na nahawakan ang kaluluwa ni Shu Liguo. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Shu Liguo at ipinakita ang isang matinding galit sa mukha ni Wang Lin, ngunit agad niyang binago ang mukha at nagpakumbaba. Master, alam ko na mali ako. Mali ako. Hinawakan ni Wang Lin si Shu Liguo at nagsabi, Bai. Junior Sister Bai, pakilider ang daan. Napansin ni Bai Wei ang ilang klo at tinitigan si Shu Liguo ng may interes. Ang tingin na iyon ay nagpaligaya kay Shu Liguo. Ngumiti si Bai Wei habang kinakalabit ang kanyang bag ng pag-iimbak at isang lumilipad na espada ang lumitaw. Tumayo siya sa espada at lumipad papalayo. Tahimik na naglakad si Wang Lin at sinundan ang liwanag ng espada. Bagaman ang Bai Wei na ito ay pambabae noon, hindi ito kasukdulan. Ang kanyang katawan ay puno na ngayon ng yin aura at maging ang kanyang ugali ay nagbago ng malaki. Sa pasulong, naramdaman ni Wang Lin na may lihim na sumusunod sa kanya. Nang hindi man lang lumingon, alam niyang si Zhao Xinming ang taong ito. Kabanata 963. The Three Chen Brothers.
Dahil sa yin energy sa katawan ni Bai Wei, hindi lang ang kanyang isip ang nagbago, kundi pati na rin ang kanyang kilos na naging medyo feminine. Kung ipinanganak siya ng ganito, ayos lang, ngunit malinaw na hindi ganito ang kalagayan niya noon. Habang lumilipad sila, ang liwanag ni Wang Lin ay kumikislap ng bahagya habang tinitingnan si Bai Wei. Palagi niyang nararamdaman na may mali kay Bai Wei, pero hindi niya matukoy kung ano ang eksaktong problema. Gayunpaman, ang libu-libong taon ng pagsasanay ay nagbigay kay Wang Lin ng isang espesyal na pakiramdam. Bagaman hindi siya kasing linaw ng all-seer, kaya pa rin niyang maramdaman ang mga bagay na hindi pa nangyayari. Maliwanag na hindi napansin ni Bai Wei ang divine sense ni Wang Lin na dumaan sa kanya at patuloy na ngumiti at nakipag-usap kay Wang Lin. Hindi ka dito ng matagal dati. Sa loob ng ilang buwan, magbabago ang panahon sa planetang Tianyon. Ang biglaang pagbabago mula sa maulap patungong maaraw ay itinuturing na isang natatanging tanawin ng planetang Tianyon. Sa mga nakaraang daang taon, tahimik ang Heavenly Fate Sect at wala namang malaking nangyari. Kung may nangyari man, ito ay ang isang puting puno na itinanim ng isang tao sa likod ng bundok na sinasabing hindi mamumulaklak, ngunit namulaklak ito. Ngunit ang kulay ng mga bulaklak ay hindi puti kundi itim. Tumagal lang ito ng 3 hininga bago naging alikabok. Nagulat ang maraming tao noong panahong iyon. Nandoon din ako. Inisip ko na sana ay nakapagligtas ako ng isang bulaklak. Walang kaina-hinala. Nakakunot ang noo ni Wang Lin, ngunit ang bahagyang pakiramdam ay patuloy na bumabagabag sa kanyang puso. Nanatili siyang neutral habang tinatanggap ang usapan ni Bai Wei. Matapos kang umalis, madalas mag-ensayo si Master sa kanyang closed-door cultivation at bihirang lumabas. Habang ngumingiti si Bai Wei, inisa-isa niya kay Wang Lin ang mga pangyayari sa Heavenly Fate Sect. Sa simula, seryosong nakikinig si Wang Lin, ngunit mabilis siyang nakakunot ang noo. Wala namang mga malaking pangyayari sa mga kwento ni Bai Wei. Lahat ito ay mga mababaw na bagay na walang kahulugan. Ngumiti si Bai Wei. Mayroon ding Ghost Eye City. Kilala na ang lungsod na ito ilang taon na ang nakalipas dahil sa matagumpay na auction ng isang buong celestial spell. Tuwing ito ay binubuksan, umaakit ito ng maraming cultivator. Isa itong buwan na bukas, at bukod sa auction house, malaya ang mga tao na magkalakal. Ngunit, hindi masyadong malaki ang Ghost Eye City at limitado ang bilang ng mga tirahan. Kung huli tayo, baka kailangan nating mag-camp. Nagmuni-muni si Wang Lin sandali at pinayagan si Bai Wei na magsalita habang siya ang nangunguna sa daraanan, ngunit patuloy siyang nag-iisip sa kanyang isipan. Pagkatapos ng 15 minuto, biglang nagsalita si Wang Lin, Junior Sister Bai, anong cultivation method ang iyong ginagamit? Nagulat si Bai Wei at nagbago ang kanyang ekspresyon. Tumigil siya at umatras ng ilang hakbang habang tinitingnan si Wang Lin at nagsabi, naiisip mo ba na ako'y walang halaga? Kung nakakainis ako sa'yo, aalis na ako at hindi na kita istorbohin. Nagulat si Wang Lin. Tinanong lang niya kung anong cultivation method ang ginagamit ni Bai Wei, ngunit hindi niya inasahan na ganun kalaki ang pagbabago ni Bai Wei. Mabagal na sinabi ni Wang Lin, Brother Bai, nagkakamali ka. Tinutukoy ko lang ng basta. Kinagat ni Bai Wei ang kanyang ibabang labi at nagmuni ng ilang saglit. Pagkatapos ay tinitigan niya si Wang Lin ng isang komplikadong tingin at nagsabi, ang cultivation method na ginagamit ko ay tinatawag na Celestial Double Desir Art. Pagkatapos magsalita, tumahimik si Bai Wei at lumipad patungong hilaga. Celestial Double Desir Art. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap habang tinitingnan ang figure ni Bai Wei. Nilapitan ng kanyang mga mata ang katawan ng yin energy na naruroon, at nakita niyang mabilis na gumagalaw ang yin energy sa mga meridian ni Bai Wei at bumuo ng isang marka. Ang markang ito ay nabuo mula sa paggalaw ng yin energy sa mga meridian ni Bai Wei. Bago, mabagal ang yin energy ni Bai Wei kaya't hindi ito napansin ni Wang Lin. Ngunit ngayon, nakita niya ito, ngunit ang marka ay lumitaw lamang ng saglit bago nawala. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at naalala ang markang iyon. Hindi na siya nagtanong pa at sumunod kay Bai Wei. Nang magdapo ang dilim, nakita nila ang isang bilog na lungsod mula sa malayo. Ang lungsod ay parang isang bilog na nahulog sa lupa at binabantayan ng mga cultivator. Bago pa sila makalapit, naramdaman ni Wang Lin ang mga alon ng restriction na pumapalibot sa lungsod. Paminsang may mga sinag ng sword energy na bumabagsak mula sa abot tanaw. Minsan isa, minsan marami. Bumagsak sila sa labas ng lungsod at ipinakita ang kanilang mga imbitasyon bago pumasok. Alam ni Wang Lin na pinakamainam na hindi ipalaganap ang kanyang divine sense sa isang hindi pamilyar na lugar, o maaaring magdulot ito ng maling akala. Siya ay likas na maingat, at bagamat tumaas ang kanyang cultivation level, hindi naman nabawasan ang kanyang pagiging maingat. Sa huli, ang maingat na pagkilos ay kailangan upang makaligtas sa mundo ng cultivation. Matapos mag-isip ng kaunti, ipinakalat ni Wang Lin ang kanyang divine sense patungo sa lungsod. Hindi siya nagmadali sa pagpapalaganap ng kanyang divine sense. Ito'y parang isang banayad na hininga. Hindi niya layuning tuklasin ang mga lihim ng lungsod, kundi nakatuon siya sa mga alon ng restriction.
Nagpapanggap siyang dumating sa isang kakaibang pinto. Imbes na sirain agad ito, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at mabilis na sumilip. Bagaman hindi ito magalang, ito'y karaniwang gawi sa mundo ng cultivation. Maliban kung isa ay labis na mapang-api, karaniwan hindi ito magdudulot ng hindi pagkakaintindihan. Ang restriction sa lungsod ay walang itinuring na problema sa divine sense ni Wang Lin. Sa antas ng cultivation at kaalaman ni Wang Lin sa restriction, hindi ito napansin ng restriction. Ngunit habang ang divine sense ni Wang Lin ay dumaan sa restriction at malapit na itong bumalik pagkatapos mag-sweep sa lungsod, tatlong divine senses na nakatago ng mabuti ang biglang sumabog. Parang tatlong dragon ang nag-atake sa divine sense ni Wang Lin. Anong cultivator ang pumasok sa Ghost Eye City ko? Isa ako sa tatlong Chen brothers, Master Yi Chen. Isang matandang boses ang lumabas mula sa divine sense habang papalapit ito sa divine sense ni Wang Lin. Kasabay nito, ang ilusyonaryong dragon na binuo ng tatlong divine senses ay umiikot upang magbuo ng isang bagyo. Balak nilang ipagtanggol ang divine sense ni Wang Lin at pigilan itong makalabas. Dalawa sa tatlong divine senses ay nasa unang yugto ng Nirvana Scryer. Ang divine sense ni Master Yi Chen ay nasa kalagitnaan ng Nirvana Scryer. Ang pinagsamang divine senses nila ay nagpapahirap kay Wang Lin na makatakas agad. Ang mga spells ni Wang Lin ay nasa loob ng kanyang katawan, at ang kanyang divine sense ay hindi pa umabot sa kalagitnaan ng Nirvana Scryer, kaya't hindi siya makakalaban sa tatlo sa larangan ng divine sense. Ako si Wang Lin ng Heavenly Fate Sect. Nais ko lamang humingi ng paumanhin. Si Wang Lin ang unang naging hindi magalang, kaya't hindi siya nagalit. Ang iyong divine sense ay walang ingat at nahulog sa aking mga kamay, ngunit nais mong humingi ng paumanhin. Anong uri ng pangangatwiran iyon? Ngayon, hindi kami magiging mahirap sa iyo. Magpunta ka rito upang aminin ang iyong pagkakamali at agad na umalis. Kung manggahas ka pang pumasok sa Ghost Eye City, huwag mong gawing dahilan ng hindi kami magpakabait. Sa tabi ni Master Yi Chen, isang madilim na divine sense ang lumitaw. Nakatayo sina Wang Lin at Bai Wei sa labas ng lungsod, naghihintay na makapasok. Tungkol sa pag-uusap ni Wang Lin sa tatlo, maliban na lamang kung ang cultivation ng isang tao ay mataas, hindi nila ito mapapansin. Malinaw na hindi alam ni Bai Wei ang nangyari, ngunit nakakunot ang noo ni Wang Lin. Nais ko sanang magpasensya ka, ngunit kami ang namamahala sa seguridad ng Ghost Eye City, kaya't kailangan naming maging maingat. Kung hindi ka sang-ayon, huwag mong gawing dahilan upang sirain ko ang divine sense na ito. Nagpadala si Master Yi Chen ng isang buntong hininga. Alam niyang medyo sobra na ito. Matapos lahat, hindi lumalabis ang tao at ito ay isang natural na pagsusuri lamang. Gawin ng tatlong Chen brothers ito noon. Tanging ngayon, inupahan sila ng Ghost Eye City, kaya't kailangan nilang mag-ingat. Gayun din, hindi siya kontento sa kalagayan. Karaniwang naiintindihan ng lahat ng mga lumang monsters ng Nirvana Scryer sa planeta na silang tatlo ang may pananagutan sa seguridad ng Ghost Eye City. Karamihan sa kanila ay hindi nagsusuri sa kanilang mga banal na pandama bilang tanda ng paggalang sa kanilang tatlo. Malinaw na ang taong nasa harap nila ay hindi nagpapakita ng anumang respeto. Anong silbi ng aminin ng kanyang pagkakamali matapos niyang matutunan na mali ang sitwasyon? Kung ang taong ito ay tumangging aminin ng kanyang pagkakamali at nagdesisyong makipaglaban sa aming tatlo, igagalang ko siya bilang isang pantay. Ngunit halata namang nakita niya kung gaano kami kalakas kaya't siya ay naging duwag. Higit pa rito, kung hindi namin seryosong parusahan ang taong ito, wala kaming magiging kapayapaan bago magsimula ang auction. Upang matakot ang iba na manggahas mag-obserba gamit ang kanilang divine senses, kailangan naming maging mas mahigpit. Bigyan ko kayo ng 3 segundo para mag-isip. Maingat na ipinadala ni Master Yi Chen ang kanyang mensahe. Madali lang para sa kanilang tatlo ang asikasuhin ng isang cultivator na nasa unang yugto ng Nirvana Scryer. Kahit na ang taong ito ay mula sa Heavenly Fate Sect, hindi bababa ang All-Seer upang makipag-ugnayan sa kanila. Higit pa, hindi nila pinapatay ang sinuman. Pagkatapos ng lahat, binigyan nila ang taong ito ng pagkakataon, kaya kahit nasirain nila ang kanyang divine sense, wala nang magsasabi ng anuman. Kung galing ito sa Dalu Sword Sect, hindi ito iisipin ni Master Yi Chen. Pagkatapos ng lahat, kilala si Sword Saintling Tianhao sa kanyang pagtatanggol sa mga sarili niyang tao. 3 hininga ng oras ang lumipas ng mabilis. Nagbuga si Master Yi Chen ng malamig na buntong hininga at ang Divine Sense Dragon na binuo ng tatlo ay nagbuga ng isang malakas na ungol patungo sa nahulog na Divine Sense ni Wang Lin. Malapit na nilang sirain ang nahulog na Divine Sense ni Wang Lin. Samobra na kayo tatlo. Hindi pinansin ni Wang Lin si Bai Wei o si Shu Liguo. Nakakunot ang kanyang noo at pagkatapos ay bigla siyang nawala sa isang hakbang. Hindi kayang pigilan ng restriction ng Ghost Eye City ang Divine Sense ni Wang Lin, lalo pa ang kanyang pisikal na katawan. Sa oras na mawala si Wang Lin, ang restriction ay kumislap ng 3 beses bago ito tuluyang gumuho. Sa sandaling gumuho ang restriction, lumitaw ang figure ni Wang Lin sa itaas ng Ghost Eye City.
Ang kanyang bilis ay hindi kapani-paniwala. Sa sandaling lumitaw si Wang Lin, direkta niyang hinawakan ng isang Divine Sense Dragon. Nais sanang kumilos ng dragon, ngunit wala itong magawa. Hinagis ni Wang Lin ang dragon pabalik at isang malakas na ugong ang narinig ng bumagsak ang Divine Sense Dragon. Sa loob ng Ghost Eye City, may isang napakagandang gusali. Sa ikatlong kwarto mula sa silangan, nakaupo ang isang matandang lalaki. Ang matandang lalaki ay nakasuot ng berdeng balabal at may dignidad sa kanyang mukha. Ngunit sa oras na ito, binuksan niya ang kanyang mga mata, umubo ng dugo, at ang kanyang ekspresyon ay labis na nagbago. Nirvana Cleanser na matandang halimaw. Ang katawan ng matanda ay kumislap at bigla siyang nawala. Kabanata 964. Pag-convert ng isang kaaway sa isang kaibigan. Tulad ng agos ng tubig, ang kamay ni Wang Lin ay bumuo ng kamao at walang kahirap-hirap na tumama ng suntok. Isang hindi maisip na itim na bagyo ang nabuo. Isa sa mga Divine Sense na bumuo ng Divine Sense Dragon ay natama ng suntok ni Wang Lin. Ang Divine Sense na iyon ay bumagsak bago pa man ito makapagtangkang lumaban. Sa oras na ang Divine Sense ay naglaho, sa magarang gusali ng Ghost Eye City, isang kalalakihang nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng kulay purple ay nasa pangalawang kwarto mula sa silangan, umiinom ng tsaa. Bigla niyang binasag ang tasa ng tsaa at nag-evaporate ang tsaa. Ang kalalakihang nasa katanghaliang gulang ay pamatla at umubo ng dugo, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay nagbago ng malaki. Ang Nirvana Cleanser na matandang halimaw. Ang katawan ng kalalakihan ay kumislap at bigla siyang nawala. Habang lumulutang si Wang Lin sa hangin, ang kanyang Divine Sense ay bumalik sa kanyang katawan. Tiningnan niya ng malamig ang huling Divine Sense. Ang may-ari ng Divine Sense na iyon ay si Master Yi Chen. Masyadong mabilis ang nangyari, at natapos ito sa isang saglit. Mabilis na umatras ang huling Divine Sense. Sa isang walang pakialam na ekspresyon, iniabot ni Wang Lin ang kanyang kamay. Ang huling Divine Sense ay parang piniga ng mundo at hinayla patungo kay Wang Lin. Hinawakan ito ni Wang Lin at diretsahang piniga ito. Sa unang kwarto mula sa silangan ng magarang gusali, may isang matandang lalaking may puting buhok. Nakatayo siya sa likod ng mesa na may hawak na pangsulat at masigasig na sumusulat sa papel na nasa mesa. Napakadali para sa mga cultivator na katulad nila na gumawa ng maramihang bagay ng sabay-sabay. Gayunpaman, sa oras na ito, ang pangsulat na hawak niya ay naputol at bigla siyang tumingin pataas. Pamatla ang kanyang mukha at damaloy ang dugo mula sa kanyang lalamunan, ngunit pinigilan niya ito. Huwag! Sumumpa ang matanda sa kanyang puso at pinaikot ang kanyang manggas bago mabilis na nagtakbo palabas. Isang alon ang umabot sa Ghost Eye City nang mag-collapse ang restriction at nakatawag ng atensyon ng lahat ng mga cultivator. Iba-iba ang kanilang mga level ng cultivation, at tinignan nila ang langit. Malamig ang ekspresyon ni Wang Lin. Napaka-tolerant na niya. Kung pinakawalan lang ng tatlo ang kanyang Divine Sense, hindi sana ito nangyari. Tatlong sinag ng tamang liwanag ang lumipad mula sa syudad at dumating sa harap ni Wang Lin. Ang tatlong sinag ng liwanag ay ipinakita na sila ay ang tatlong magkakapatid na Chen. Ang matandang lalaki na may puting buhok ay si Master Yi Chen. Sa likod niya ay ang matandang lalaki na nakasuot ng berdeng balabal at ang kalalakihang nakasuot ng purple na balabal. Lahat sila ay may mapait na ekspresyon. Hindi nila maintindihan kung paano nawasak ng madali ni Wang Lin ang kanilang mga Divine Sense ng personal, kahit na ang kanyang Divine Sense ay malinaw na nasa unang yugto pa lamang ng Nirvana Scryer. Kung sinira lamang niya ang kanilang mga Divine Sense, hindi sana sila ganito ketikot, dahil maaari naman nilang magtulungan. Ngunit ang ikinakatakot nila ay kung gaano kadali ginawa ito ni Wang Lin. Isang pagkakahawak, isang suntok, isang pisil. Lahat ng ito ay napakadali at walang kabog-abog. Pakiramdam ng tatlo ay hindi siya nagsikap para gawin iyon, at yun ang ugat ng kanilang takot. Walang cultivator na Nirvana Scryer na makakagawa nito. Kahit na ang peak late stage Nirvana Scryer cultivator ay hindi kayang gawin ito dahil tatlo silang lahat. May isang tanging paliwanag para sa nangyari, ang taong ito ay isang Nirvana Cleanser cultivator. Pakitawad kami, kagalang-galang na cultivator Wang Lin. Ang insidenteng ito ay aming kasalanan, ang matapang na ngiti ni Master Yi Chen ay sumik. Ang tatlo ay tumayo sa harap ni Wang Lin nang may kahihiyan. Ang tatlong magkakapatid na Chen ay kilala sa buong planeta ng Tianyun, at ngayon ay nakipag-ugnayan sila sa isang hindi nila dapat iniiwasan. Bagamat puno sila ng hinagpis, wala silang naramdamang pagkabigo. Pagkatapos ng lahat, dahil ang kabilang partido ay isang Nirvana Cleanser cultivator, kahit na ang simpleng pagpapakita lang ng Divine Sense, o kung itinuring pa niyang mayabang ang pagpapakita, ito ay maiintindihan. Kung alam nilang ang cultivation level ng taong ito, hindi sana nila ito pinigilan. Pagkatapos ng lahat, walang maglalakas loob na magtanong sa isang Nirvana Cleanser cultivator na pumarito sa Ghost Eye City. Kahit hindi siya inanyayahan, ituturing siyang isang marangal na bisita.
Sa planet Tianyun at mga kalapit na planeta, ang mga Nirvana Cleanser Cultivators ay sobrang bihira. Ang bawat isa sa kanila ay may kakayahang magpayanig sa isang cultivation planet ng isang tapak lang. Wala pa akong narinig na pangalan ni Wang Lin. Sinabi niya na siya ay mula sa Heavenly Fate Sect, maari bang siya ba ay mula sa mas lumang henerasyon ng mga disipulo ng All-Seer? Ang tatlo ay nagtinginan at nagkaroon ng mga duda sa kanilang mga mata. Gayunpaman, ang lakas na ipinakita ni Wang Lin ay tunay na karapat-dapat para sa isang Nirvana Cleanser Cultivator. Ang matandang lalaking nakasuot ng berdeng balabal ay nahihiya at nagsabi, "Huwag po ninyo kaming sisihin, kagalang-galang na Cultivator Wang. Kami po ay namamahala sa syudad na ito, kaya baka kami ay nakapagsalangsang. Pakiusap, kalimutan na kami, patawarin kami." Ang kalalakihang nakasuot ng purple na balabal ay nagbigay din ng mapait na ngiti at iniisip, hindi naman bumagsak ang reputasyon ng tatlong magkakapatid na Chen. Pagkatapos ng lahat, sino ba ang maglalakas loob na mang-istorbo sa isang Nirvana Cleanser Cultivator? Lahat ng tatlo ay may time na ekspresyon at paulit-ulit na inamin ang kanilang pagkakamali. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay lumuwag at kalmado niyang sinabi, "Kasalanan ko rin ang una, kaya kalimutan na natin ito." Napasimangot ang tatlo. Kung hindi pa babayaan ni Wang Lin ang insidente, wala silang ibang magagawa kundi magtangkang tumakas. Ang mang-istorbo sa isang Nirvana Cleanser Cultivator ay parang isang tatak ng kamatayan. Si Master Yi Chen ay magalang na nagsabi, "Tiyak na dumaan po kayo dito sa Ghost Eye City para sa bote ng Liquid Purple Jade. Ngunit may ilang araw pa bago magsimula ang auction. Mayroon po ba kayong lugar na matutuluyan? Kung wala po, maaari namin po kayong asikasuhin." Ang kalalakihang nakasuot ng purple na balabal at ang matandang lalaki na nakasuot ng berdeng balabal ay tumingin kay Wang Lin ng may paanyaya. Kahit gaano pa sila kayabang, hindi nila kayang ipakita iyon sa harap ng isang Nirvana Cleanser Cultivator. Sa halip, ipinakita nila ang kanilang intensyon na makipag-ugnayan. Liquid Purple Jade. Pamilyar kay Wang Lin ang tunog nito. Matapos mag-isip ng kaunti, tumingin siya sa tatlo at tumanggo. "Kung ganoon, pasensya na at magiging abala ko kayo tatlong mga kapwa cultivators." Tumawa si Master Yi Chen at nagsabi, "Walang anuman. Tadhana na tayo ay nagkakilala, kagalang-galang na Cultivator Wang Lin." Ngumiti siya at naggalaw ng kanyang kanang kamay upang magbigay galang kay Wang Lin. Humarap si Wang Lin at tiningnan ng malayo. Sa pintuan ng syudad, nakatingin si Bai Wei sa kanya, at nasa likod niya si Shu Liguo. "Mga kasama, pumunta kayo rito." Hindi malakas ang boses ni Wang Lin, ngunit malinaw itong narinig ni Bai Wei. Nag-atubili si Bai Wei ng kaunti bago lumipad pataas. Tiningnan ni Shu Liguo ang likuran ni Bai Wei na may malalim na tingin at mabilis na sumunod. Nang makita ng tatlo si Bai Wei, nagulat sila, ngunit hindi nila ito binanggit. Pumunta sila sa silangang bahagi ng syudad patungo sa isang magarang apat na palapag na gusali. May bakuran ito na pinaligiran ng mga peking bundok at ilog. Napakabigat ng spiritual energy dito. Ngumiti si Master Yi Chen. "Dito kami naninirahan sa syudad. Maaaring pumili si Cultivator Wang ng kwarto." Pinagpag ni Wang Lin ang kanyang mga kamay at ngumiti. "Maraming salamat." Pagkatapos makita ang ngiti ni Wang Lin, saka lang nakahinga ng maluwag ang tatlong magkakapatid. Tumawa ang kalalakihang nakasuot ng purple. "Magpahinga muna, Brother Wang, at mag-uutos ako na maghanda ng prutas. Dahil hindi pa natin kilala si Brother Wang, ang apat sa atin ay kailangang magtalak ng dao." Tumanggo si Master Yi Chen at ngumiti. Tumawa naman ang matandang lalaking nakasuot ng berdeng balabal. "Tama ang third brother. Ang ating pagkakakilala kay Brother Wang ay isang alamat." Ngumiti si Wang Lin ng bahagya. Wala nang dahilan para tanggihan ang kanilang mainit na imbitasyon, at interesado rin siya sa Liquid Purple Jade. Tumanggo siya. "Kung ganoon, ikalulugod ko na tumulong. Hindi po kayo magkakong magalang, Brother Wang." Tumayo si Master Yi Chen kasama ang iba pa at umalis. Hindi sanay si Bai Wei sa lahat ng ito. Sa kanyang cultivation level, hindi niya kayang makisalamuha sa mga cultivator ng ganitong antas, kahit pa siya ay disipulo ng All-Seer. Hindi nagtagal, dumating ang mga alagad at inayos ang kanilang mga tutuluyan. Maraming bakanteng kwarto dito. Pag-alis ni Bai Wei, kusang sumunod si Shu Liguo, ngunit matapos tumingin si Wang Lin ng malamig, tumalima si Shu Liguo at sumunod kay Wang Lin. Ang kwarto na pinili ni Wang Lin ay isang eleganteng kwarto sa ikalawang palapag. Ang purple na kahoy na mesa at upuan, ang pulang kahoy na cabinet, at ang pintura na nakasabit sa dingding ay nakapagpakalma ng kanyang isipan. May nakasabit na dilaw na lampshade na may birdang disenyo sa ibabaw ng isang dragon lamp. Nang dumaan ang ilaw sa shade, ito ay maliwanag ngunit banayad at kumalat sa bawat sulok ng kwarto. Hindi malaki ang kwarto, ngunit labis na nasiyahan si Wang Lin. Si Shu Liguo ay lumutang sa hangin at tiningnan ang paligid. Puno ng paghamak ang kanyang puso at naiisip niya kung ano bang maganda sa lugar na ito. Talaga namang hindi marunong mag-enjoy ang fiend na ito.
Kung sa kanya, maghahanap siya ng lugar na maraming babae. Siguro ang saya nun. Tahimik na naupo si Wang Lin sa kwarto habang ang kanyang mga mata ay kalahating nakapikit. Mukhang nakatingin siya sa bintana, ngunit sa totoo ay iniisip niya ang mga kilos ni Bai Wei. Ano nga ba ang hinahanap ni Bai Wei sa akin? Hindi siya tatawag sa akin dito nang walang dahilan. At meron pa yung kakaibang marka sa katawan niya, naisip ni Wang Lin. Palagi niyang nararamdaman na may nais sabihin si Bai Wei sa kanya. Lahat ng sinabi niya sa daan ay walang kabuluhan. Ano nga ba ang gusto niyang sabihin sa akin? Kunot noon na naalala ni Wang Lin ang lahat ng sinabi ni Bai Wei. Bigla niyang pinaikit ang kanyang mga mata. Baka ang ibig sabihin ni Bai Wei ay nasa mga walang kabuluhang bagay na iyon. Kung ganoon nga, sigurado akong may mga problema siyang kinakaharap kaya hindi siya makapagsalita ng diretso sa akin. Hindi siya takot sa akin, pero, Master. Pakiramdam ni Wang Lin ay may nahawakan siyang clue, ngunit hindi pa siya sigurado. Siguro may mga limitasyon na nagpipigil sa kanya upang sabihin sa akin, kaya nagbigay lamang siya ng mga pahiwatig. Tahimik na pinag-isipan ni Wang Lin kung paano nagbago ng malaki ang ekspresyon ni Bai Wei nang tanungin niya ito tungkol sa paraan ng kanyang cultivation. Sa sandaling iyon, napansin ni Wang Lin ang kakaibang marka na nabuo mula sa paggalaw ng yin energy sa katawan ni Bai Wei. Ano nga ba ang nais sabihin ni Bai Wei? Naisip ni Wang Lin sandali bago tiningnan ang pinto. Ilang sandali lang, narinig niya ang boses ni Master Yi Chen. Brother Wang, ang prutas at nectar ay handa na. Dahil hindi pa madilim, paano kung magdebate tayo ng Dao? Kabanata 965. Ling Er. Binuksan ni Wang Lin ang pinto at nakita si Master Yi Chen na nakatayo sa labas na may ngiti. Napakabait niyong fellow cultivator. Pakiusap. Ngumiti si Wang Lin. Sa hilaga ng hilagang bakuran, may isang pavilion. Hindi ito malaki, ngunit napakaganda. Ginawa ito mula sa celestial jade at may isang spiritual energy gathering formation upang matiyak ang magandang kapaligiran. Sa labas ng pavilion, may isang sapa na may tunog ng dumadaloy na tubig na nakakapagpasaya ng kalooban. May mga maliliit na isda na lumalangoy sa sapa at minsan ay tumatalon mula sa tubig, na nagiging sanhi ng mga alon at patak. Sa loob ng pavilion ay nakaupo ang kalalakihang nakasuot ng purple na kasuotan at ang matandang lalaking nakasuot ng berdeng balabal na may isang mesa sa pagitan nila. Ang mesa ay gawa sa puting jade at napakakinis. Sa tabi nila ay isang napakagandang babae na may malalaking mata na kumikislap. Tiningnan niya ang papasok na si Master Yi Chen at Wang Lin. Pagdating ni Wang Lin at ni Master Yi Chen, tumayo ang kalalakihang nakasuot ng purple at ang matandang lalaking nakasuot ng berdeng balabal at ngumiti kay Wang Lin. Itinuro ng kalalakihang nakasuot ng purple ang gilid at ngumiti. Brother Wang, pakiusap. Tiningnan ni Wang Lin ang pavilion at tiningnan din ang kamangha-manghang babae. Ang babaeng ito ay isa ring cultivator, bagaman ang kanyang cultivation level ay hindi gaanong mataas, na sensoul lang. Siya ay napakaganda ngunit tila inosente, isang bihirang katangian sa mundo ng cultivation. Tanging ang isang taong mahal ng makapangyarihang tao ay makakapagpanatili ng ganitong antas ng inosensya. Ang makapangyarihang taong iyon ay kailangang panatilihin siya malapit upang hindi siya maging labis na exposed sa mundo ng cultivation. Ang babaeng ito ay kamukha ni Master Yi Chen. Nang mapansin niyang tinitingnan siya ni Wang Lin, namula siya at ibinaba ang kanyang ulo. Ngunit patuloy pa rin siyang sumusulyap kay Wang Lin mula sa gilid ng kanyang mata, at puno ng pagkamangha. Ngumiti ng bahagya si Wang Lin. Sa kanyang talino, tiyak niyang na lamang may layunin sila. Bagamat hindi malaki ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila, anumang bagay ay maaaring mangyari sa mundo ng cultivation. Natatakot silang baka magduda si Wang Lin kung tatlo silang mag-iimbita sa kanya, at baka hindi sila makapagsalita ng maayos. Kaya't nagdesisyon silang tanungin ang babaeng ito, na kamag-anak, upang maging hindi tuwirang paraan ng pagpapakita na wala silang masamang layunin. Kung hindi nila dadalhin dito ang isang junior ng nascent soul. Pagkaupo ng lahat, tinawag ni Master Yi Chen ang dalaga. Ngumiti siya at ipinakilala siya kay Wang Lin. Brother Wang, siya ang junior sa aming pamilya. Hindi pa siya masyadong marunong, ngunit kailangan niyang dumaan. Sa hinaharap, pakiusap na alagaan siya. Habang nagsasalita siya, tiningnan niya ang dalaga at naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Ling Er, ito si Senior Wang, isang makapangyarihang cultivator. Pati ako, kailangang magbigay galang sa kanya. Ang pagkakataon na makilala siya ay isang swerte mo. Pumikit ang dalaga at yumuko kay Wang Lin. Ling Er ay nagbabalik galang kay Senior. Ang boses ng dalaga ay napakaganda. Parang isang ibong umaawit, at ang boses niya ay tila kayang pumasok sa mga buto ng isang tao. Maingat na tiningnan ni Wang Lin ang dalaga at nagulat. Siguro, fellow cultivator Wang, napansin mong ipinanganak ang apo ko na may natural na water spirit body. Lahat ng bagay maliban sa kanyang boses ay tinago ko sa kanya. Kailangang panatilihin ko siya sa aking tabi. Kung hindi, magiging target siya ng mga tao na may masamang layunin. Habang nagsasalita, ngumiti si Master Yi Chen ng pilit.
Tumango si Wang Lin. Ang water spirit body ay pinakaangkop gamitin bilang furnace. Gayunpaman, hindi niya kailangang mag-alala habang siya ay nasa tabi ni Master Yi Chen. Hindi maraming tao ang magtangkang magnakaw ng babae mula sa kanila, dahil hindi sulit magkaaway para lang sa isang babae. Bukod pa rito, bagamat ang tatlong magkakapatid na Chen ay mukhang isang grupo ng tatlo lang, kung sila ay mailagay sa isang buhay o kamatayan na sitwasyon, siguradong makakahanap sila ng tulong mula sa kanilang mga koneksyon. Sa puntong iyon, magiging isang makapangyarihang puwersa sila. Nang marinig ni Wang Lin ang boses ng kamanghamanghang babae, pumasok siya sa isang trance. Bagamat agad siyang nakabawi, isang pakiramdam ng kapitan ang gumising sa kanyang puso. Ang pakiramdam na iyon ay napakatindi, parang ang alikabok ay natabunan na ang mga nakatagong alaala. Ipinanganak din siya na may water spirit body, sinigaw ni Wang Lin ng malalim na buntong hininga. Ang mga bagay na iyon ay hindi madaling kalimutan at ang ilang sakit ay hindi maaaring isara. Ang mga lumang alaala ay hindi maiwasang muling lumitaw kapag hinarap ang isang katulad na eksena. Sa tuwing muling mabanggit ang mga ito, nagdudulot ito ng hindi matatag-ailap na sakit. Habang lihim na humihinga ng malalim, muling ibinaba ni Wang Lin ang kanyang mata sa kamanghamanghang dalaga. Ang dalaga ay medyo hindi komportable at hindi makatingin kay Wang Lin. Dahan-daang hinaplos ni Wang Lin ang kanyang bag at kinuha ang straw hat. Nang tingnan niya ang straw hat, parang nakita niya si Yun Kezi. Pagkatapos ilagay ang straw hat sa mesa, kalmado niyang sinabi, ito ay isang regalo mula sa isang matandang kaibigan. Makakatulong ito sa pagtatago ng iyong aura. Pagkatapos itong i-refine ni Master Yi Chen, marahil tataas pa ang kapangyarihan nito. Ibinibigay ko ito bilang regalo sa batang ito. Nagmumukhang hindi naaayon sa babae ang straw hat, at kitang-kita na medyo hindi siya natuwa. Pinagmasdan ni Master Yi Chen ang straw hat at nagulat. Brother Wang, bagamat hindi ito isang celestial treasure, ito ay napakaganda. Ang dami ng formation sa loob nito ay napakalaki kaya't hindi ko agad ito matutukoy. Ang mga restrictions na nagtutulungan ay kayang itago ang lahat ng aura. Ang mga bihasa sa restrictions ay makakakita ng maraming pahiwatig mula sa pag-aaral ng sombrero na ito at mapapalakas ang kanilang restriction cultivation level. Brother Wang, ang regalo na ito ay masyadong marami. Nang marinig ng dalaga ito, nagniningning ang mga mata niya ng curiosity. Nilinga ni Wang Lin si Master Yi Chen at ngumiti. Wala na itong silbi sa akin, kaya't ibigay niyo na lang ito sa batang ito. Nag-atubili sandali si Master Yi Chen bago tumango at magpasalamat. Habang tinitingnan ng dalaga, bahagyang lamambot ang mata ni Wang Lin. Hinaplos niya ang kanyang bag at kinuha ang tatlong kampanilya. Ngumiti siya. Ito rin, ibinibigay ko sa iyo. Puno ng saya ang mga mata ng dalaga nang kinuha niya ang mga kampanilya. Nang marinig ang malilinaw na tunog ng kampanilya, agad siyang tumawa sa kaligayahan. Habang patuloy siyang tinitingnan ng mga ito, lalong naging masaya. Tumingin siya kay Wang Lin at nagsabi, Ling ay nagbabalik galang kay Senior. Mas nakakaakit pa ang boses niya kaysa kanina, ngunit wala itong epekto kay Wang Lin. Nang makita ni Master Yi Chen ang mga kampanilya, gamit ang kanyang matalim na pananaw, tiyak niyang nakita na hindi ito ordinaryo. Huminga siya ng malalim at tumayo upang magbigay galang kay Wang Lin. Fellow Cultivator Wang, ang matandang ito ay nagpapasalamat sa iyo. Nakaramdam siya ng hiya. Ang tatlo sa kanila ang may kasalanan, ngunit ngayon ang junior niya ay nakatanggap ng magagandang regalo mula sa kabilang panig. Pagkaupo niya, nag-isip siya saglit at kinuha ang isang piraso ng itim na bato at nagsabi, Fellow Cultivator Wang, pakiusap tanggapin ang Dark Heaven Stone na ito. Kapag ang mga cultivator ay umabot sa antas namin, kailangan namin ng mga Dark Heaven Stones upang mag-imbak ng Divine Sense upang lumikha ng avatar o mag-imbak ng mga power spells na gagamitin. Kung hindi mo tatanggapin, ang matandang ito ay mahiya. Ngumiti si Wang Lin habang kinuha ang bato at inusisa ito gamit ang kanyang Divine Sense. Bagamat neutral ang kanyang ekspresyon, nalaman niyang kakaiba ang batong ito. May mga maliliit na butas na naglalabas ng puwersang pagsipsip. Hindi lang nito kayang mag-imbak ng Divine Sense, kundi nag-aalok din ito ng kakayahan na mag-imbak ng spells. Katulad ng mga talisman ng Chosen Immortal Clan. Bukod pa rito, maaari kang lumikha ng isang ilusyonaryong avatar sa pamamagitan ng isang isip. Isa itong napakagandang gamit. Bagamat hindi ito isang napakahalagang bagay, ito ay bihira. Tumango si Wang Lin at inilagay ito sa kanyang bag. Ang matandang ito ay magulo at hindi pa ipinakilala ang aking dalawang nakababatang kapatid. Ito ang aking pangalawang kapatid, si Liu Yulong. Ang palayaw niya ay Master Yilong. Ipinakilala ni Master Yi Chen ang matandang lalaki na nakasuot ng berdeng balabal. Tumayo ang matandang lalaking nakasuot ng berdeng balabal, nagbigay galang kay Wang Lin, at tumawa. Walang anuman ang pangalang Master Yilong sa harap ni Brother Wang. Maaari mo akong tawagin sa aking pangalan. Ito ang aking pangatlong kapatid, si Xin Xinghan, palayaw ay Master Yi Xing.
Ang kalalakihang nakasuot ng purple ay may pinakamababang cultivation level. Bagamat nasa unang yugto siya ng Nirvana Scryer, mas mahina siya kumpara kay Master Yi Long. Tumayo siya at magalang na nagbigay galang. Brother Wang, maaari mo akong tawagin sa pangalan ko. Nais ko sanang malaman kung anong palayaw ni Brother Wang. Nang matapos ipakilala ni Master Yi Chen ang kanyang mga kapatid, tiningnan niya si Wang Lin. Sa mundo ng cultivation, bagamat may mga palayaw sa mga cultivators ng mas mababang antas, hindi sila nagiging tanyag at hindi kumakalat ng malawak. Hindi ito maihahambing sa mga palayaw ng mga tunay na makapangyarihang cultivator, at iba ang kahulugan ng mga ito. Kapag ang isang tao ay naging cultivator ng pangalawang hakbang, ang palayaw ay kadalasang isang mutual recognition at pinaikling bersyon ng kanilang buhay. Hanggang ngayon, hindi pa talaga nagkakaroon ng palayaw si Wang Lin. Kung mayroon man, iyon ay ang nakuha niya sa All Heaven mula sa kanyang pagpatay, Master Demon. Matapos mag-isip ng sandali, dahan-daw ang sinabi ni Wang Lin, ang palayaw ko ay Master Demon. Pagkatapos niyang magsalita, agad na naramdaman ng tatlong magkakapatid na Chen ang isang mabagsik na killing intent mula sa kanilang mga puso. Parang si Wang Lin ay naging isang primal beast na puno ng matinding killing intent. Bago pa lang akong bumalik at hindi pa ako nakatagal sa planeta ng Tianyun, kaya't siguro hindi ninyo pa ako naririnig. Kumuha si Wang Lin ng tasa at uminom ng isang lagok. Sa kanyang ancient god body, halos wala ng lason na makakapasok sa kanya maliban na lang sa mga matinding at bihirang lason mula sa mga sinaunang panahon. Matapos niyang ice-scan gamit ang kanyang divine sense, tiyak siyang ligtas ito. Matapos ibaba ang tasa ng alak, agad na kinuha ng kamanghamanghang babae sa tabi ni Master Yi Chen ang alok at nagbuhos muli para kay Wang Lin. Pagkatapos, bumalik siya sa tabi ni Master Yi Chen, at ang magagandang mata niya ay paminsang nagsusulyap kay Wang Lin. Nagbalik sa normal ang tatlong magkakapatid at nagsimula silang makipag-usap kay Wang Lin. Habang nakikipag-usap, nagsimula silang magdebate ng Dao. Dahan-daang lumipas ang oras. Habang nag-uusap ang apat, ang buwan ay mabilis na tumaas sa kalangitan at naging malapit sila sa isa't isa. Ang hangin ay humaplos, at habang umiinom si Master Yi Chen ng alak, huminga siya ng malalim. Ang daan ng Dao ay naghihiwalay sa atin mula sa mga mortal sa mundo. Kailangan ng isa upang magtago at iswalasayon upang matupad ang dakilang Dao ng langit. Sa kasamaang palad, bagamat kaya kung ihiwalay ang lahat, ang salitang pamilya, ay isang bagay na hindi ko kayang ihiwalay. Bakit mo kailangang alisin iyon? Ang mga cultivator ay naglalakas loob na labanan pa nga ang langit, kaya bakit may kikinig sa mga panandaliang ito? Narinig ko na may mga lugar na nakatutok sa pamilya na cultivation. Natural, ang mga cultivator sa mga lugar na ito ay may mga pamilya. May mga makapangyarihang cultivator na lumabas mula sa kanila, kaya't lahat ay nasa mindset lang. Kabanata 966. Pag-unawa sa katotohanan. Mukhang nakakuha ng kaunting kaliwanagan si Master Yi Chen. Hawak niya ang tasa ng alak at hindi ito ibinaba ng matagal. Nabanggit ba ni Kapatid Wang ang All Heaven Star System ng pag-usapan ng mga pamilya ng cultivation? Ipinakita ni Master Yi Chen ang interes. Nang tumanggaw si Wang Lin, nagpatuloy si Master Yi Chen, pag-usapan ng All Heaven Star System, talagang kakaiba sila. Nakakagulat na nakapag-develop sila ng ganoon kalayo sa pamamagitan ng pagtutok sa mga pamilya ng cultivation. Kung hindi ko pa ito narinig mula sa Cultivation Alliance, hindi ko ito paniwalaan. Ang labanan ng All Heaven laban sa Alliance sa Hilaga ay nagdulot ng pag-urong ng Alliance. Huwag maliitin ang kanilang kapangyarihan. Habang nagsasalita, dumating ang mga kulog mula sa langit at ang mga ulap ay dahan-daang nagtipon upang takpan ang mga bituin. Ang hangin ay nagdulot ng init, at pagkatapos ay isang kidlat na nagliwanag sa gabi ang bumagsak. Kasabay nito, malalaking patak ng ulan ang bumagsak, na nagdulot ng malalakas na tunog ng pagsabog. Isang manipis na ulap ng mist ang tumaas mula sa lupa. Ang kahangahangang babae na si Ling ay napasigaw at mabilis na lumapit sa gilid ng pavilion upang tignan ang labas. Naitigil ang kaliwanagan ni Master Yi Chen. Nagulat siya at pagkatapos ay kumilos at nagiling. Ang panahon sa planet Tianyun ay talagang kakaiba nitong mga nakaraang buwan. Kanina lang ay maliwanag ang kalangitan, pero ngayon, nagtipon ang mga madilim na ulap at may malakas na ulan. Tumanggo ang kalalakihang si Master Yi Xing at nagsabi, "Oo, para itong isang eccentric na cultivator na laging nagbabago ang personalidad at mahirap basahin." Nang marinig ang mga salitang ito ni Wang Lin, nakaramdam siya ng panginginig. Bigla siyang tumingin sa langit sa labas ng pavilion habang hawak ang tasa ng alak sa kamay. Para siyang tinamaan ng kidlat. Kanina ay nalilito siya sa usapin ni Bai Wei, ngunit ngayon, parang may isang pares ng hindi nakikitang kamay na nagbukas ng isang daan. Para itong personalidad ng isang tao. Kakaiba at patuloy na nagbabago. Mahirap basahin. Kanina, sinabi ni Bai Wei na magbabago ang panahon sa planet Tianyun sa ilang buwan.
Ang biglaang pagbabago ng panahon mula sa maulap hanggang maaraw ay isang natatanging tanawin sa planetang Tianyun. Bagamat tunog ordinaryo, may malalim na kahulugan ito. Ang patuloy na pagbabago ng panahon sa planet Tianyun ay tumutukoy sa patuloy na pagbabago ng personalidad ni Master. Parang pareho ng hula ko tungkol sa kanya na palaging nagbabago ang kanyang mga avatar. Napalakas ang mga galaw ni Wang Lin kaya napatingin ang tatlong magkakapatid na Chen sa isa't isa. Hindi nila maintindihan ang naiisip ni Wang Lin kaya napilitan silang manahimik. Matapos alisin ni Master Ye Xing ang fog sa kanyang isipan, naging malinaw ang mga iniisip ni Wang Lin. Naalala niya ang ugali ni Bai Wei at parang naunawaan niya ang ilang bahagi ng sitwasyon. May isang puting puno na itinanim sa likurang bundok, at sinabing hindi ito mamumulaklak, ngunit namulaklak ito. Ngunit hindi puti ang mga bulaklak, kundi itim. 3 hinga lamang ang tumagal bago ito naging alikabok, nakagulat ito sa ilang tao noon. Nandoon din ako, naisip ko na sana'y nakapagligtas ako ng isang bulaklak. May nakatagong kahulugan ng mga sinabi niya. Ang puting puno ay tumutukoy kay Bai Wei mismo. Ang puting punong hindi namulaklak ay nangangahulugang dati siyang lalaki, ngunit naging babae, nang sabihin niyang hindi inaasahang namulaklak ang puting mga bulaklak, ngunit hindi puti kundi itim, mas malinaw na, sinasabi niya sa akin na dahil sa ilang dahilan, nagbaliktad ang itim at puti at naging babae siya mula sa lalaki. Ang bulaklak na nabuhay lamang ng 3 hinga ay nangangahulugang wala siyang maraming oras upang umalis. Ibinigay niya ang lahat ng ito upang ako ay makapaglitas sa kanya. Dahil dito, naging labis ang reaksyon niya nang tinanong ko siya tungkol sa pamamaraan ng kanyang cultivation, upang palalayin ang aking mga duda at upang pag-isipan ko ang kanyang mga sinabi. Kaya't sinabi niya sa akin na ito ang Celestial Double Desir Method. Ang kakaibang marka na nabuo mula sa pagdaloy ng yin energy ay karaniwang hindi nagpapakita. Ngunit nang sinabi ni Bai Wei ang Celestial Double Desir Method, ito ay lumabas. Gusto niyang ipaalala sa akin ang isang bagay. Kumpara sa sinabi niya tungkol sa pagbabago ng panahon kanina, ibig sabihin nito ay ang taong kinakatakutan niya ay ang All-Seer. Ang taong nagdulot ng kanyang pagiging ganito ay marahil ang All-Seer din. Ito ang tunay na dahilan kung bakit niya ako pinatawag mula sa Heavenly Fate Sect. Biglang tumayo si Wang Lin, inilagay ang kanyang mga kamay sa 3 magkakapatid na Chen, at nagsabi, 3 kasama, may mahalagang bagay akong kailangang asikasuhin, kaya hindi ko na kayo istorbohin. Pagkatapos magsalita ni Wang Lin, kinuha niya si Xu Liguo at inihagis siya sa kanyang bag. Pagkatapos, isang hakbang lang at nawala siya. Nabigla ang 3 magkakapatid na Chen. Matapos mag-isip ng kaunti, hindi nila kayang matukoy ang dahilan. Sa isang hakbang, dumating na si Wang Lin sa labas ng kwarto ni Bai Wei. Hindi niya nais malaman ang mga lihim ng All-Seer, ngunit kailangan niyang maging mapagmatsyag. Tanging sa pag-unawa sa All-Seer siya makakapagpanatili ng kaligtasan. Kaya't nais ni Wang Lin na malaman kung ano ang nangyayari kay Bai Wei. Pagdating niya, napansin niyang may mahinang alingaw-ngaw ng restriction mula sa kwarto ni Bai Wei. Napakababa ng lakas, at kahit si Wang Lin, sa kanyang level ng cultivation, ay hindi makakaramdam ng anumang kakaiba kung hindi siya naruroon. May mali. Lumino ang mga mata ni Wang Lin at ang kanyang divine sense ay dumaan diretso sa kwarto. Sa sandaling ang kanyang divine sense ay tumama sa mahihinang alingaw-ngaw ng restriction, isang malakas na puwersa ng pagtanggi ang lumabas at sumalpok sa divine sense ni Wang Lin. Ang tunog na ito ay umabot sa pandinig ng 3 magkakapatid na Chen. Pagkatapos ng malakas na tunog, lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin. Ang kwarto na pinilit niyang buksan ay naging malinaw sa kanyang mga mata at wala ni isang tao sa loob. Wala si Bai Wei. Sa cultivation ni Bai Wei, imposibleng makaalis siya ng hindi ko o ng mga magkakapatid na Chen ito na mamalayin. Imposibleng siya ang naglagay ng ganitong mga restriction. Dinala siya ng sapilitin. Ang taong kumuha kay Bai Wei ay tiyak may cultivation na mas mataas kaysa sa akin at sa mga magkakapatid na Chen. Malungkot ang ekspresyon ni Wang Lin, ngunit mabilis na kumunat ang kanyang mga mata. Mali. Kung may kumuha kay Bai Wei, bakit naglagay pa sila ng restriction upang bantayan ang kwarto? Tahimik na nag-isip si Wang Lin at pagkatapos ay ipinakita ang isang ngiti. Ang katawan ni Wang Lin ay kumislap at agad na nawala. Nang muling magpakita, nasa kalangitan siya. Sa mga sandaling iyon, ang mundo ay nababalot ng ulan, kidlat ang kumikislap sa mga ulap, at ang kulog ay umuubong sa buong planeta. Ipinagkalat ni Wang Lin ang kanyang divine sense at hinanap ang buong paligid, ngunit hindi siya nakakita ng kahit anong bakas ni Bai Wei. Alam ni Wang Lin na hindi umalis si Bai Wei sa lugar, kundi nagtatago siya ng sapat na maayos upang hindi makita ng kanyang divine sense. Bumuo ng isang seal ang kanyang kanang kamay at tinutok ang kanyang daliri sa langit at sinabi, ipinatawag ang ulan. Nang igalaw niya ang kanyang daliri, kumidlat ang langit at lumiwanag ang lupa. Ang lahat ng ulan sa paligid ni Wang Lin ay parang naging solid sa hangin at tumigil sa pagbaba.
Di nagtagal, isang hindi nakikitang puwersa ang tila lumabas mula sa daliri ni Wang Lin. Sa isang saglit, ang lahat ng ulan sa loob ng mga libong kilometro ay napuno ng puwersang ito at tumigil. Pati ang bagong ulan na nabuo mula sa mga ulap sa langit ay hindi na bumagsak. Ang mga patak ng ulan ay natigil sa iba't ibang posisyon sa hangin. Kahit na isang pulgada lang mula sa lupa, ang mga ito ay hindi gumalaw. Bawat patak ng ulan ay naglalaman ng isang kakaibang puwersa. Ang walang katapusang pinagmulan ng enerhiya ay mabilis na nagtipon at pumasok sa bawat patak ng ulan. Sa sandaling iyon, ang buong mundo ay lumiwanag, at ang pagsabog ng pinagmulan ng enerhiya ay ikinagulat ng lahat ng mga malalakas na cultivator sa Ghost Eye City. Nagangat ang tatlong magkakapatid na Chen at tumingin sa langit ng naguguluhan. Huminga si Master Yi Chen at bulong, ang ganitong spell, tanging ang mga Nirvana Cleanser Cultivators lamang ang makakagawa nito. Lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin at inihampas ang kanyang kamay. Isang malakas na tunog ang umabot mula sa lahat ng mga patak ng ulan na tumigil, at sila ay nagtipon sa paligid ni Wang Lin. Sa isang saglit, naging isang malaking vortex ito. Ang tunog ng bagyo ay umuugong sa langit. Ipinagkalat ni Wang Lin ang kanyang divine sense at pumasok sa vortex. Pagkatapos, ang parehong mga kamay ay gumawa ng seal at tinutok sa lupa. Bumagsak ang bagyo at ang walang katapusang mga patak ng ulan ay kumalat sa lahat ng dako. Ang mga patak ng ulan ay nahati sa mas maraming mga patak ng ulan, at lahat ng mga ito ay naglalaman ng divine sense ni Wang Lin. Para bang nahati ang kanyang divine sense sa maraming avatar. Ang bawat avatar ay ipinagkalat ang kanilang sariling divine sense, at bagamat hindi nito pinahaba ang saklaw ng divine sense ni Wang Lin, mas pinahusay nito ang kanyang paghahanap. Habang binabaybay ng kanyang divine sense ang paligid, lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin at napansin ang isang lambak na nasa libu-libong kilometro ang layo mula sa Ghost Eye City. Naglakad siya ng isang hakbang, at isang malakas na tunog ang umabot. Si Wang Lin ay naging isang kidlat at nagmadali patungo sa lambak na nasa libu-libong kilometro ang layo. Ang distansya na ito ay isang saglit lamang para sa kanya. May restriction sa lambak, ngunit ang restriction na ito ay hindi nagbigay ng anumang alingaw-ngaw. Kung hindi dahil ginamit niya ang ulan upang mapalakas ang kanyang divine sense, hindi niya sana ito napansin. Nang dumating siya, ang restriction ay nagbukas ng kaunti nang hindi ginagawa ni Wang Lin ang anuman. Tapos isang malakas na boses ang narinig. Pwede bang pumasok, kapatid Wang? By way. Tila kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin ngunit sa loob ay nagulat siya. Ang boses na ito ay talagang kay Bai Wei. Ngunit ang boses ni Bai Wei dati ay pambabae, mahirap sabihing lalaki o babae. Ngunit ngayon, ang kanyang boses ay puno ng lakas at malinaw na ito ay boses ng isang lalaki. Nagkunot ang noo ni Wang Lin at naglakad siya sa pagbukas ng restriction at pumasok sa lambak. Ang lambak na ito ay hiwalay sa ulan, kaya walang ulan na pumasok. Puno ng mga bulaklak at halaman ng lambak, ngunit ang lahat ng ito ay matagal ng patay. Isang malaking halaga ng yin energy ang nagtipon dito. May isang tao na nakaupo sa lambak. Siya ay si Bai Wei. Ngunit ibang-iba ang aura nito kumpara sa mga alaala ni Wang Lin. Si Bai Wei ay kalmado at ang pambabaing aura na dati niyang taglay ay nawala. Pinalitan ito ng isang matinding determinasyon, ang mga mata niya ay parang kidlat, at isang matinding aura ang bumabalot sa kanyang katawan. Ang kasalukuyan niyang itsura ay hindi na mukhang babae. Anuman ang anggulo, siya ay isang gwapong lalaki na ngayon. Nag-isip si Bai Wei saglit at pagkatapos ay dahan daw ang nagsalita, "Kapatid Wang, nagulat ka ba?" Kabanata 967. Hayaan mong magkamali ang All-Seer sa kanyang pananaw. Tumingin si Bai Wei sa hadlang sa ibabaw ng lambak at sinabi, "Ang pangalan ko ay Bai Wei. Kapatid Wang, ang pagdating mo nito ay nangangahulugang naunawaan mo ang ibig sabihin ng mga sinabi ko." Nagkunot ang noo ni Wang Lin. Hindi lang na ang yin energy ay nananatili pa sa katawan ni Bai Wei, kundi ito ay sobrang lakas. Sa katunayan, umabot na ito sa isang antas na hindi maiisip. Ang ganitong kasiksik na yin energy ay hindi dapat magpakita sa katawan ng isang nag-iisa. Malakas na halos maging solid. Sa antas ng pagninuno ni Bai Wei, hindi niya dapat kayang tiisin ang ganitong yin energy. Dapat ay nawala na ang lahat ng kanyang buhay at naging bangkay na siya. Tahimik at dahan daw ang sinabi ni Wang Lin, "Ang puting puno ay namumunga, ang puti at itim ay nagbabaligtad." Naiintindihan ko nga ang ilan sa mga sinabi ni kapatid Bai. Humajikik si Bai Wei at nagpakita ng mapait na ngiti. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi niya, "Hindi ko pa rin matalo ang master. Akala ko may 3 buwan pa ako bago dumating ang tunay na panganib. Sa loob ng 3 buwan na iyon, akala ko matutulungan mo ako, kapatid Wang. May 20% chance ako na makaligtas, ngunit sa kasamaang palad. Hindi ko pa rin nakayanan makalabas sa plano ni Master." Nagkunot ang noo ni Wang Lin ngunit hindi nagsalita.
Kapatid Wang, hindi ko akalaing mahahanap mo ako ng ganito kabilis at inihanda ko na sana ang isang pahiwatig para sa iyo bukas, ngunit wala nang silbi yun ngayon. Ngayon ay ang oras na ang master ay nasa kanyang nakasarang pagninuno. Paglabas niya, mapapansin niya ang kakaibang bagay at pupunta rito. Bago dumating ang master, nais mo bang pakinggan ang isang kwento? Ipinakita ni Bai Wei ang isang mapait na ngiti habang ang kalituhan at pag-aalala ay naglalaro sa kanyang mga mata. Isinilang ako sa isang mayamang pamilya ng mga mortal sa planetang Tianyon. Bago pa ako ipinanganak, ang langit ay napuno ng pulang liwanag, at pagkatapos kong isilang, ito'y nawala. Hindi ko nalaman hanggang sa pumasok ako sa mundong ng mga nag-iisa na ang pulang liwanag ay tunay na yang, at kung isasama mo ang oras ng aking pagsilang, ito ay nangyari sa isang sandali ng matinding yang. Ito ay isang napakabihirang araw na nangyayari lamang tuwing ilang libong taon. Bumalik ako at naghanap. Lahat ng batang ipinanganak noong araw na iyon ay namatay sa sinapupunan ng kanilang mga ina maliban sa akin. Kung lalaki, may katawan silang naiwan. Ngunit kung babae, sila ay naglaho, walang iniwang bakas. Ang sakit ay tumagal sa mga mata ni Bai Wei habang nakatingin siya sa harapan, tila nagbabalik tanaw sa isang bagay na hindi niya nais alalahanin. Mayroon akong kapatid na babae. Magkapatid kami. Nang ang matinding yang ay umabot sa sukdulan, may isang sandali ng matinding yin. Ako ay ipinanganak sa sandaling malapit na itong magbago tungo sa matinding yin. Bagamat naglaho ang aking maliit na kapatid, nakuha niyang mag-absorb ng kaunti mula sa matinding yin. Nawala ang kanyang laman, ngunit ang kanyang kaluluwa ay pumasok sa aking katawan. Sa una, tahimik at hindi pa nagising ang kaluluwa ng aking maliit na kapatid. Siya ay natutulog. Kung nanatili lang ito, wala sanang nangyari. Nang ako ay 7 taong gulang, dinala ako sa Heavenly Fate Sect. Magaling ang aking talento at mabilis akong nag-aral. Hindi nagtagal, ako'y tumayo mula sa mga disciple sa labas at naging isang inner disciple. Sa isang iglap, daan-daang taon nang lumipas at narating ko ang soul transformation stage. Nakamit ko rin ang pagkakataon na magpakita sa mga inner disciples at naging isa sa mga pangunahing disciples ni Master sa Purple Division. Habang tumataas ang aking pagninuno, unti-unting ko ring napansin kung paanong ako ay naiiba. Nalaman ko rin na kalahati ng aking kaluluwa ay kay maliit na kapatid ko at ang kaluluwa niya ay nagpapakita ng mga senyales ng paggising. Ang aking orihinal na plano ay hilingin kay Master na tulungan akong paghiwalayin ang kaluluwa niya at hayaang pumasok siya sa cycle ng reincarnation pagkatapos niyang magising. Huminga ng malalim si Bai Wei at nagpakita ng mapait na ngiti. Ngunit hindi ko akalain na magsisinungaling si Master sa akin. Dahil sa Celestial Double Desir Method, ang aking pagninuno ay mabilis na tumaas. Ang pamamaraang ito ay nakatuon sa kaluluwa at malaki ang impluwensya sa aking paglago. Ngunit hindi ko alintana ito. Ang nais ko lamang ay makabalik ang kaluluwa ng aking maliit na kapatid sa cycle ng reincarnation balang araw. Sa isang kisap mata, daan-daang taon ang lumipas. Ito rin ang oras na umalis ka sa planetang Tianyon. Nang malaman kong may mali, huli na, ang mga mata ni Bai Wei ay napuno ng lungkot, at hinablot ang kanyang damit, ipinakita ang kanyang dibdib. Mayroong berdeng linya at pulang linya mula sa bawat braso, at ang dalawang linya ay nagtatagpo sa gitna na parang mga sanga ng puno. Nakita mo ba ito? Ito ang misteryosong bagay na lumitaw sa katawan ko pagkatapos kong gamitin ang Celestial Double Desir Method. Lahat ng meridyang nasa katawan ko ay nagbago pagkatapos kong gamitin ang Yin at Yang Double Desir Method. Dito, ang sakit ay nagpakita sa mukha ni Bai Wei. Ang Yin energy sa loob ng kanyang katawan ay gumalaw at ang kakaibang marka ay muling lumitaw. Tuwing pinag-uusapan ko ito, ang marka na ito ay gumagana at ang Yin energy sa katawan ko ay lalong lumakas. Ang Yin at Yang Double Desir Method ay gumagana ng mag-isa, wala sa aking kontrol. Alam ko rin na ang matinding yang na pagbabago ay isinagawa ni Master. Ginamit niya ang kanyang spell upang maganap ang isang napakabihirang matinding yang na araw. Lahat ng ito ay bahagi ng plano niya. Habang ako'y nanatili sa Heavenly Fate Sect, unti-unti kong naunawaan. Ang pagninuno ni Master ay umabot na sa isang bottleneck. Hindi siya makaalis at siya ay sinaniban ng demonyo sa loob. Ako ay isa lamang sa kanyang eksperimento. Alam ko na ang Master ay naghihintay ng matinding yin upang umabot sa kanyang sukdulan. Gaya ng kung paano ang araw ng matinding yang ay may sandali ng matinding yin, siya ay naghihintay para sa sandaling iyon ng matinding yang mula sa matinding yin sa aking katawan. Alam ko rin na ang Master ay nagpakita na ng ganitong matinding yang tragedy ng maraming beses bago at pagkatapos ko. Ngunit sa huli, sa palagay ko ako na lamang ang natirang buhay. Parang tinamaan ng kidlat si Wang Lin nang marinig ang mga salita ni Bai Wei. Pumutok ang kanyang bibig at puno ng pagkabigla ang kanyang mata. Ano ba itong matinding yin at matinding yang? Na dahilan upang dumanang all-seer sa lahat ng ito upang makamtan ito. Tanong ni Wang Lin habang tinitingnan si Bai Wei. Base sa kanyang kutob, iniisip niya na 70% ng mga sinabi ni Bai Wei ay totoo.
Nagpakita ng isang mabagsik na ekspresyon si Bai Wei at tumawa. Wang Lin, nabigo ang aking plano, at hindi ko kayang makipagsabayan kay Master. Sigurado siyang alam niya na alam ko ang lahat mula pa noon. Ako ay isang langgam sa harap niya, at kahit gaano pa ako magsikap, hindi ko mababago ang tadhana. Ngunit ako, ang langgam na ito, ang eksperimento niya, ay gagawa ng isang bagay na magugulat siya. Hindi ko naniwala na kayang kalkulahin ng Master ang ideyang biglang pumasok sa aking utak. Wang Lin, alam ko ang aking kalagayan ng mas mabuti kaysa sa sinuman. Imposibleng mailigtas ako. Ngunit bago ako mamatay, nais kong kunin ang matinding yang na matagal nang pinapalaki, ang bagay na inaasahan ng All-Seer, at ibigay ito sa iyo. Wang Lin, magtangka ka bang tanggapin ito? Tumingin si Bai Wei kay Wang Lin, at ang kanyang tinig ay umabot sa buong lambak. Ang mga salitang iyon ay muling lumabas at pumasok sa mga tainga ni Wang Lin na parang mga kidlat na dumaan. Magtangka ka bang tanggapin ito? Tahimik na nagmuni-muni si Wang Lin. Hindi niya maiwasang mag-isip. Hindi niya alam kung ano iyon, ngunit kung ang All-Seer ay kasing halaga ng ginawa niyang kalkulasyon sa lahat ng ito, dapat ay mahalaga ito sa All-Seer. Kung tatanggapin niya ito ngayon, tiyak na haharapin niya ang galit ng All-Seer. Malapit na ang oras. Darating na si Master. Wang Lin, magbigay ka ng sagot. Magtangka ka ba o hindi? Naghintay si Bai Wei ng sandali at nagpakita ng disappointment. Nilingan siya at ngumiti ng mapait habang nagbuntong hininga, baka at nakalkula rin ito ng Master. Nakalkula ba niyang kahit ibigay ko sa iyo ito, hindi mo ito tatanggapin? At kahit tanggapin mo, ibabalik mo rin kay Master. Master, hindi ba't hindi ka kailanman nagkamali sa lahat ng mga taon mo? Hindi ko ito pinaniniwalaan, hindi ko ito pinaniniwalaan. Hindi ako naniniwalang hindi ka nagkamali ni minsan sa buhay mo. Nang pumasok sa mga tainga ni Wang Lin ang mga salita ni Bai Wei, kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Ang hindi kailanman magkamali sa pagpredict at palaging tama, iyon ang perpektong All-Seer. Ang isang All-Seer na katulad nito ay walang kahinaan. Kung may nais lumaban sa kanya, bago pa magsimula ang laban, talo na sila. Pero, kung magkamali ka sa pagpaplano sa kanya, ano kaya ang mangyayari? Mabilis na tumaas ang tibok ng puso ni Wang Lin. Inisip ng All-Seer na hindi ko ito kayang tanggapin. Kung tanggapin ko ito, tiyak na magkakaroon siya ng intensyon na patayin ako. Hindi ito mapipigilan at susubukan niyang patayin ako agad. Ang kanyang foresight ay nakakagulat. Lahat ay nasa loob ng kanyang kalkulasyon. Tanggapin o hindi tanggapin. Ang mga mata ni Wang Lin ay puno ng pag-aalinlangan. Palagi siyang kumikilos ng matatag at bihirang magduda, ngunit sa ngayon, kailangan niyang magdalawang isip. Sa huli, ang pagtanggap nito ay magtutulak sa kanya sa isang sitwasyon na mahirap pagtagumpayan. Ngunit kung hindi niya ito tanggapin, alam niyang ang pananaw na hindi kailanman nagkakamali ang All-Seer ay mananatili sa kanyang isipan. Kahit hindi pa niya nakakaharap ang All-Seer sa laban, maaari itong ituring na isang hidwaan sa pagitan nila. Kung hindi niya ito tanggapin, babagsak ng malaki ang tiwala niya laban sa All-Seer kapag kailangan niyang harapin ito. Ano man ang gawin ni Wang Lin, palagi siyang magtatanong kung ito rin ba ay bahagi ng kalkulasyon ng All-Seer. Kung gagawin niya ito, ang kanyang Dao Heart ay magiging mahina. Anong silbi ng pag-unawa sa karma, enerhiya ng pinagmulan, o paglalakad sa landas ng Dao? Titigil ang kanyang pagninuno at mananatiling magpakailanman sa anino ng omnipotent foresight ng All-Seer. Ako ay isang cultivator na sumasalungat sa kalikasan. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin at naisip kung paano niya nilabanan ang kalangitan sa Demon Spirit Land. Paano pa ang isang simpleng All-Seer ay makakapantay sa kalangitan? Wala ni Katiting na magandang layunin si Bai Wei. Bago siya mamatay, nais niyang hilahin ako upang hamanin ang All-Seer kasama siya. Nais niyang makita ang All-Seer na magkamali tungkol sa isang tao bago siya mamatay. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig, saka siya dahan-daang nagsalita, bakit ko hindi kakayanin? Isang sinag ng liwanag ang dumaan sa kalawakan sa labas ng planeta ng Tianyun. May isang lalaki sa suot na purple robe sa loob ng sinag ng liwanag, at ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan. Nais ko sanang malaman kung ano na ang level ng cultivation ni Little Lin ngayon. Putanjay, hindi ko akalaing ang mga babaeng nasa planetang Fengluan ay magiging ganun kalakas. Binugbog nila ako dahil wala akong kapatid na matutulungan ako. Pupuntahan ko si Little Lin at ayusin ko ng maayos ang mga babaeng yun. Kabanata 968. Isang daliri para tusukin ang makalangit na kapalaran. Pinapikit ni Bai Wei ang kanyang mga mata, pagkatapos ay tumingin kay Wang Lin at tumanggo. Manatili siyang tahimik. Habang halos magtatapos na ang oras, huminga ng malalim si Bai Wei at nagbigay ng isang makahulugang sulyap sa paligid ng kanyang mundo. Sa huli, ang kanyang mata ay tumingin patungong silangan na para bang nakikita niya ang kanyang bayan. Nagpakita ng kalungkutan ang kanyang mga mata habang dahan-dahan niyang pinaikit ang mga ito.
Sa sandaling ipinikit niya ang kanyang mga mata, ang sobrang tindi ng yin energy ay tumaas ng malaki. Ang pagtaas na ito ay nakakatakot. Sa sandaling ito, lahat ng mga natuyong halaman ay sumabog at naging alikabok. Naririnig ang tunog ng mga kaluskos at nagkaroon ng yelo sa paligid ng mga pader ng lambak. Isang makalangit na yin energy ang lumabas mula sa kanyang katawan at isang vortex ang nabuo sa itaas ng kanyang ulo. Ang vortex na ito ay nabuo mula sa yin energy, at lumaki ito habang umiikot. Ang yin energy ay umatungal. Ang mga mata ni Wang Lin ay kasing bilis ng kidlat habang tahimik na tinitingnan si Bai Wei. Umiikot ng mas mabilis ang vortex hanggang sa magbago ito sa isang unos. Ang buong lambak ay natakpan ng yelo. Pati ang mga natuyong halaman ay nagyelo na. Bagamat ang restriction sa bibig ng lambak ay hindi gaanong halata, ngayon ay nagbasag na ito. Kung titingnan mo ang lambak mula sa labas, makikita mo na ang ulan ay bumabagsak. Paminsan-minsan ay may kidlat na tumaman na para bang galit ang langit, na nagdudulot ng malalakas na tunog ng kulog. Malaking dami ng tubig ang dam-aloy at nagsama-sama sa mga puddle. Habang patuloy ang pag-ulan, nagpakita ng mga walang katapusang ripples ang mga puddle. Gayunpaman, sa gitna ng bagyong ito, ang lambak na ito ay parang nahulog mula sa labas. Para bang may hindi nakikitang takip na humaharang sa lahat ng ulan. Pinigilan ng ulan sa labas ng lambak at dam-aloy pababa kasabay ng takip na ito. Habang lumakas ang ulan, maaari mong bahagyang makita ang isang arc ng kaluluwang liwanag sa itaas ng lambak. Ang liwanag na ito ng kaluluwa ay ang ulan na nagpapakita ng barrier sa paligid ng lambak. Sa oras na ito, habang ang yin energy sa loob ng lambak ay lalong lumakas, pati ang takip ay hindi na kayang pigilan ito. Nagkaroon ng isang bitik sa takip. Sa sandaling lumabas ang bitik na ito, lumabas ang yin energy. Bagamat hindi ito nakikita, nagdulot ito ng sunod-sunod na tunog ng kaluskos na parang lumilindol. Bago pa man bumagsak ang ulan sa bitik na ito sa takip, naging yelo ito ng yin energy. Habang ang yin energy ay umaakyat sa langit, isang kakaibang eksena ang nagbukas. Sa bawat lugar na dinaanan ng yin energy, lahat ng patak ng ulan ay nagyelo. Mula sa malayo, ito'y mukhang isang string ng mga perlas na kumikislap tuwing may kidlat na dumadaan sa kalangitan. Hindi natapos dito. Lalong dumami ang mga bitik sa takip. Ang bawat bitik na lumitaw ay nagbigay daan sa mas maraming yin energy na makalabas. Habang ang yin energy ay dam-aloy, mas marami pang ulan ang naging yelo. Maya-maya, ang takip ay nagbasag sa mga piraso. Nang magbasag ang takip, ang malalaking dami ng yin energy ay kumalat sa buong lupa. Sa sandaling ito, ang bawat patak ng ulan sa paligid nila ay naging yelo na may lambak bilang gitna. Sa loob lamang ng ilang sandali, lahat ng patak ng ulan ay naging yelo. Ang mga mata ni Wang Lin ay naglabas ng kakaibang liwanag. Napakalakas ng yin energy na ito. Kahit na mayroon siyang ancient god body, nahanap niyang medyo mahirap tiisin ito at hindi nakatulong kundi umatras ng ilang hakbang. Naupo sa harap ni Wang Lin, ang buhok ni Bai Wei ay gumalaw kahit walang hangin. Ang kanyang mga damit ay nagbigay ng tunog ng paghampas na parang tinatamaan ng hangin. Ang yin energy sa kanyang katawan ay umabot sa sukdulan at ang kanyang katawan ay mabilis na natakpan ng madilim na asul na yelo. Sa isang kisap mata, ang madilim na asul na yelo ay ganap na natakpan siya. Pagkatapos, ito ay nag-condense sa pagitan ng kanyang mga kilay, nag-transform ito sa mga tinik, at tumuro sa pagitan ng kanyang mga kilay. Isang kakaibang marka ang lumitaw sa pagitan ng mga kilay ni Bai Wei. Ang markang ito ay pareho sa nakita ni Wang Lin na nabuo mula sa paggalaw ng yin energy sa loob ni Bai Wei. Sa oras na ito, ang markang ito ay kumislap ng isang kaluluwang liwanag. Tuwing kumikislap ito, nagpapakita si Bai Wei ng isang masakit na ekspresyon at ang ilan sa yin energy sa kanyang katawan ay hinihigop ng marka. Tuwing kumikislap ito, ang madilim na asul na yelo sa paligid ni Bai Wei ay lalong tumitibay. Ang kanyang katawan ay dahan-daang naging isa sa yelo hanggang sila ay naging bahagi ng isa't isa. Habang lalong kumikislap ang marka, mas maraming yin energy ang naabsorb dito. Sa kalaunan, ang huling bahagi ng yin energy ay naabsorb ng marka. Ang kanyang katawan ay kumilos at ang lahat mula sa kanyang leeg pababa ay naging yelo. Ang marka sa pagitan ng kanyang mga kilay ay naging itim na purpura, at ang yin energy sa loob nito ay nakakatakot. Ang hindi mailarawang sakit ay nagdulot kay Bai Wei na magbigay ng huling sigaw sa kanyang buhay. Ang sigaw na ito ay puno ng kanyang hindi pagkakasundo, galit sa All-Seer, kalungkutan at kawalan ng magagawa, at lahat ng kanyang laban sa tadhana. Gayun din, may isang sinag ng kaluwagan. Parang naapektuhan si Wang Lin ng sigaw na ito. Ang kanyang ekspresyon ay naging komplikado at umatras pa ng ilang hakbang. Naiintindihan niya ang mga iniisip ni Bai Wei. Ito ay isang panumpang pagtutol, isang pag-aalsa laban sa All-Seer. Maaaring sabihin ito ay isang uri ng pagtutol.
Ang sigaw ni Bai Wei ay kumalat ng mabilis sa loob ng tens of thousands ng kilometro. Ngunit, ang kanyang sigaw ay tinakpan ng malakas na ulan at nagngangalit na kulog. All-Seer, ipinagpapalit ko ang buhay ko para ikaw ay magkamali kahit isang beses. Ako, si Bai Wei, ay tatawa sa ilalim ng lupa. Nais kong ipagpalit ang buhay ko na ito para mapatunayan mong mali ang All-Seer kahit isang beses. Habang si Bai Wei ay tumatawa ng mabangis, ang marka na naglalaman ng lahat ng kanyang yin energy ay dumaan sa isang kakaibang pagbabago. Ang walang katapusang yin energy ay paulit-ulit na na-condense habang umiikot ang vortex, at isang malalakas na tunog ng pag-ungol ang nanggaling dito. Sa isang iglap, ang vortex na nabuo mula sa marka ay umabot sa sukdulan, at isang gintong liwanag ang lumitaw sa kailaliman ng vortex. Ang lahat ng yin energy ay nagtipon patungo dito ng mabilis. Sa isang iglap, ang lahat ng yin energy ay nawala, iniwan ng isang kumikislap na gintong tuldok na lumulutang patungo kay Wang Lin. Ang katawan ni Bai Wei ay hindi gumagalaw. Halos nawala na ang lahat ng lakas buhay niya at naging isang eskultura ng yelo na may mabagsik na ekspresyon. Isang walang hanggan na eskultura ng yelo. Ang eskultura ng yelo na ito ay naglalabas ng isang malakas na aura ng pagtutol at hindi pagiging handang makontrol ng tadhana. Ang gintong tuldok ay lumulutang patungo kay Wang Lin. Ramdam niya ang isang malakas na vitalidad at matinding init mula sa tuldok na ito. Isang piraso ng extreme yang. Inangat ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at iniabot patungo sa gintong tuldok. Sa sandaling ito, ang lahat ng yelo sa loob ng lambak ay mabilis na natunaw, at maya-maya ay natunaw na ito lahat. Ang mga berdeng damo ay mabilis na tumubo muli at agad naging tagsibol ang lambak na ito. Sa labas ng lambak, lahat ng mga patak ng ulan na nagyelo ay natunaw at mabilis na bumagsak. Lahat ng mga pagbabago na dulot ng yin energy ay bumalik sa normal. Nang hawakan ni Wang Lin ng extreme yang, natapos na ang oras. Mayroong isang bundok sa Heavenly Fate Sect na napakakaiba. Mukha itong isang napakalaking trident na nakabaon sa ilalim ng lupa, at ang tanging natira sa ibabaw ng lupa ay ang tatlong dulo. Ang mga singsing na may 7 iba't ibang kulay ay nagbigay ng mga pagsabog ng liwanag. Ang celestial spiritual energy na pumapalibot sa lugar ay ginagawang parang celestial realm. Naupo ang All-Seer sa tuktok ng gitnang bundok. Nagsuot siya ng puti at ang kanyang puting buhok ay gumagalaw sa hangin. Bagamat siya ay matanda, hindi mo mararamdaman na siya ay naluluma. Sa halip, parang naging isang celestial siya. Nang magtapos ang oras, binuksan niya ang kanyang mga mata. Sa sandaling binuksan niya ang kanyang mga mata, malalaking ulap ang dumaan. Ang mas nakakagulat pa ay ang araw at buwan ay nagbaliktad sa kanyang mga mata habang ang mga ulap ay mabilis na nagbago. Para bang ang oras mismo ay umiiral sa mga mata ng All-Seer. Tahimik niyang tiningnan ang mundo. Pagkatapos ng isang mahabang panahon, nagbuntong hininga siya. Ang lahat ay nagnanais ng matagal na buhay, upang mabuhay ng kasing tagal ng mundo. Ngunit ilan sa kanila ang nakakaalam kung ano ang halaga ng buhay na ito. Mabuhay ng kasing tagal ng mundo, palaging umiiral ang mundo, kaya sino ang daring magsabi na sila ay kasing tanda ng mundo. Ang kanilang hinahangad ay isang ilusyon lamang, at ito ay isang pananaw ng isang langgam. Ako, All-Seer, ay hindi naghahangad na mabuhay ng kasing tagal ng mundo. Gusto kong ang aking tadhana ay maging tadhana ng langit. Gusto kong ang aking kalooban ay maging kalooban ng langit. Gusto kong ang daang langit ay magsanib sa aking daan. Ang mga mata ng All-Seer ay bumagsak sa direksyon ng malayong Ghost Eye City. Nagkaroon siya ng isang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata at mamurming, Wang Lin, ang lakas ng loob mo. Hindi siya gumalaw, tanging itinaas niya ang kanyang kanang kamay. Isang daliri ang itinuro ng walang kahirap-hirap. Sa sandaling ito, isang bagyo ang nagsimula sa labas ng planetang Tianyun. Isang malakas na pagkulog ang narinig at walang katapusang enerhiya ng pinagmulan ng mundo ang nagtipon. Lahat ng enerhiya mula sa loob ng libu-libong kilometro ay tila nakatanggap ng isang tawag at nagtipon ng sabay-sabay. Sa halos isang iglap, isang napakalaking daliri ang lumitaw sa labas ng planetang Tianyun. Ang daliring ito ay may haba na 10,000 talampakan at lapad na 1,000 talampakan. Ito ay transparent, parang isang ethereal na nilalang. Walang katapusang enerhiya ng pinagmulan ang nagtipon sa daliri sa isang hindi masukat na bilis. Ang bilis nito ay lampas sa imahinasyon. Para bang ang daliring ito ay isang walang katapusang black hole na humihigop ng lahat ng enerhiya ng pinagmulan. Sa isang iglap, ang daliri ay mula sa pagiging ethereal ay naging halos solid. Kahit ang fingerprint ay malinaw na nakikita. Ang mga marka sa daliri ay parang mga bundok at mga bangin. Dahan-dahan itong bumaba patungo sa planetang Tianyun. Ang daliring ito ay sobrang laki, ngunit hindi ito daliri ng isang ancient god. Isa itong spell na nilikha ng All-Seer sa kanyang sarili. Isang daliri upang durugan ang tadhana ng langit. Kabanata 969. Pagdulog. Sa sandaling ito, isang bagyo ang pumutok sa labas ng planetang Tianyun.
Isang malakas na pagkulog ang narinig at walang katapusang enerhiya ng pinagmulan ng mundo ang nagtipon. Lahat ng enerhiya mula sa loob ng libu-libong kilometro ay tila nakatanggap ng tawag at nagtipon ng sabay-sabay. Sa halos isang iglap, isang napakalaking daliri ang lumitaw sa labas ng planetang Tianyon. Ang daliring ito ay may haba na 10,000 talampakan at lapad na 1,000 talampakan. Ito ay transparent, parang isang ethereal na nilalang. Walang katapusang enerhiya ng pinagmulan ng nagtipon sa daliri sa isang hindi masukat na bilis. Ang bilis nito ay lampas sa imahinasyon. Para bang ang daliring ito ay isang walang katapusang black hole na humihigop ng lahat ng enerhiya ng pinagmulan. Sa isang iglap, ang daliri ay mula sa pagiging ethereal ay naging halos solid. Kahit ang fingerprint ay malinaw na nakikita. Ang mga marka sa daliri ay parang mga bundok at mga bangin. Dahan-dahan itong bumaba patungo sa planetang Tianyon. Ang daliring ito ay sobrang laki, ngunit hindi ito daliri ng isang ancient god. Isa itong spell na nilikha ng All-Seer sa kanyang sarili. Isang daliri upang durugan ang tadhana ng langit. Gitling-gitling-gitling. Ang All-Seer ay isang miyembro ng Elder Group ng Alliance, kaya't natural na alam niya ang mga makapangyarihang spell. Hindi may kakaila na noong ang All-Seer ay nasa kanyang rurok, kahit si Esteemed Zuan Bao ay labis na natatakot sa kanya at hindi naglakas loob na ipagsapantaha ang All-Seer. Bagamat hindi ang All-Seer ang pinakamalakas sa Elder Group ng Alliance, kahit ang mga mas malalakas na miyembro ng grupo ay ayaw magkasalungat sa All-Seer. Ang lahat ng ito ay hindi direktang nagpapakita kung gaano kalakas ang All-Seer. Gayunpaman, ang All-Seer ay isang tahimik na tao at hindi alam ng marami sa labas tungkol sa kanya. Sa sandaling ito, ang daliri na nabuo sa labas ng planetang Tianyon ay dahan-daang bumaba patungo sa planeta. Bagamat mukhang mabagal, ito ay sobrang bilis. Isang pressure na parang kumikilos ang buong langit ay sumabog sa kalangitan. Ang mga cultivator sa planetang Tianyon ay nakaramdam ng nakakatakot na magstay na bumaba mula sa mundo. Dahil sa dami ng pinagmula ng enerhiya na nagtipon bago ang daliri, isang arko ang lumitaw bago ang daliri, at unang tinamaan nito ang planetang Tianyon. Ang buong planeta ay tila nayanig at isang malaking alon ang lumaganap sa atmosfera, parang may makapangyarihang puwersa na gumagalaw sa loob nito. Ang enerhiya ng pinagmulan ay dumating bago ang daliri. Nagdulot ito ng pagkasira ng ilang bahagi ng planeta at ginugulo ang lahat. Isang malakas na pagkulog ang umalingaw sa buong mundo nang ang daliri ay tumama sa atmosfera. Agad na bumagsak ang atmosfera at kumalat ang 7 kulay na liwanag sa buong paligid. Isang bitik ang binuksan ng puwersa ng daliri. Patuloy pang lumalawak ang bitik na ito at nagdulot ng biglaang pagbabago ng panahon. Kung titignan mula sa lupa, parang ang daliri ay tumagos sa langit at dahan-daang bumaba. Tinutok ito patungo sa lambak na libu-libong kilometro mula sa Ghost Eye City. Bago bumagsak ang daliri, isang hindi maipaliwanag na pressure ang bumaba at ang lupa ay kumaluskos. Ang mga ekspresyon ng lahat ng mga cultivator na akala nila ay nakamit na ang isang bagay ay nagbago, at wala sa kanila ang naglakas loob na lumipad at magmasid. Nang kumalat ang malupit na pressure, ang kanilang mga isipan ay nanginginig. Isang pakiramdam na parang wawasakin ng langit at lupa ang bumangon mula sa kailaliman ng kanilang mga puso. Dati-rati, ang ulan ay bumabalot sa kalangitan ng Ghost Eye City at ang mga pagkulog ay walang katapusan. Ngunit sa sandaling ito, nang bumaba ang napakalaking daliri, ang lahat ng ulap ay itinulak. Para itong isang kurtina sa pintuan na binuksan. Pati ang lakas ng langit ay tila kailangang magbigay daan sa tip ng daliring ito. Isang makapal na madilim na ulap ang hindi nakaiwas at nahawakan ng mga alon bago ang daliri. Bigla itong pumutok at pinasikat ang kalangitan ng maraming kidlat. Ang mga kidlat na ito ay gumalaw kasabay ng mga alon at kumalat sa buong langit. Bumuo sila ng isang napakaliwanag at hindi malilimutang magarbong tanawin sa mata ng bawat isa. Isang malupit na pagkulog ang umalingaw sa kalangitan. Habang ang napakalaking daliri ay bumaba, para bang ang langit ay bibigay. Si Wang Lin ay nakatayo sa loob ng lambak at tinitingnan ang daliring dahan-daang bumaba mula sa langit na may malungkot na ekspresyon. Malinaw niyang naramdaman ang aura na nagmumula sa daliri, ito ang All-Seer. Ano klaseng spell ito? Hawak ni Wang Lin ang Extreme Yang sa kanyang kamay. Nang ito'y nahulog sa kanyang kamay, naramdaman niyang kumalma ang bead ng langit na nasa kanyang origin soul. Walang oras upang mag-isip tungkol sa pagbabago sa heaven-defying bead. Inilagay ni Wang Lin ang Extreme Yang sa kanyang bag at tinutok ang mata sa napakalaking daliri na bumababa mula sa langit. Sobrang laki ng daliring ito. Nagbigay ito ng 7 kulay na liwanag at nagdulot ng walang tigil na pagyanig sa langit at lupa. Ang mga bitik sa espasyo ay lumitaw habang ito'y bumababa patungo kay Wang Lin. Isang hindi maipaliwanag na pressure ang bumaba mula sa langit at nagtipon sa paligid ni Wang Lin. Ang All-Seer. Nakakunot ang noo ni Wang Lin na may malungkot na ekspresyon. Pagkatapos, ang kanyang kanang kamay ay tumingin sa kanyang bag at isang bagay ang lumitaw sa kanyang kamay.
Ito ay isang kristal na ibinigay ni Qing Shui, isang kristal upang gamitin ng Summon the Rain. Noong mga panahong iyon, sinabi ni Qing Shui na may 3 gamit ang Summon the Rain na nakasil dito. Ang Summon the Rain na ipinagkaloob ni Qing Shui ay hindi pangkaraniwan. Hindi pa ito nagagamit ni Wang Lin kaya't itinagong siya ito bilang isang asong buhay. Ngunit ngayon, ito ang tamang oras upang gamitin ito. Ang napakalaking daliri ay dahan-daang bumaba at tumutok kay Wang Lin. Isang malakas na rumbling ang narinig at ang pressure mula sa pagbaba nito ay muling nagdulot ng pagguho sa lupa. Maging ang Ghost Eye City ay apektado. Malalaking bahagi ng pader nito ang bumagsak at narinig ang mga sigaw mula sa lungsod. Sa sandaling ito, may isang planeta na malayo mula sa planetang Tianyu, ngunit nasa ilalim pa rin ang impluwensya ng planetang Tianyu. Ito ay isang planeta ng pagsasanay na tinatawag na Dalu. Isa lamang ang sekta sa planetang ito, at ang sekta na ito ay tinatawag na Dalu Sword Sect. Ang Dalu Sword Sect ay sumasakop sa isang malaking bahagi ng planeta at umaabot ng daan-daang libong kilometro. Mas malaki ito kaysa sa Heavenly Fate Sect. Handang magbayad si Ling Tianhao ng mataas na halaga sa pagtatayo ng Dalu Sword Sect, kaya't napakalaki ng saklaw nito. Ang mga bundok na puno ng espiritual na enerhiya ay matatagpuan sa buong Dalu Sword Sect. Maraming mga pavilion at mga monumental na tower ang matatagpuan sa bawat tiyak na distansya. May kabuuang 999 na tower. Para bang ito ay itinayo upang bumuo ng isang dambuhalang porma sayon. Isa sa mga tower na ito ay napaka-unikal sa hitsura at taas. Ang tower na ito ay sobrang taas, halos 10 beses ang taas ng ibang mga tower. Ang taas nito ay parang tumagos sa langit. Kahit na malayo ka, ramdam mo pa rin ang napakalaking pressure mula sa tower na ito. Sa tuktok ng tower na ito nakaupo ang Sword Saint na si Ling Tianhao. Ang 4 na Origin Swords ay kumislap at bumuo ng isang bibig na umiikot sa paligid niya. Ang malupit na intensyon ng espada ay kumalat mula sa tower, na nagdulot ng isang nakakamanghang sword intent na bumalat sa planetang Dalu. Interesante. Interesante. Biglang binuksan ni Ling Tianhao ang kanyang mga mata, at may kumislap na lamig sa kanyang mga mata. May ngiti siya sa kanyang mukha. Ilang beses na bang ipinanakaw ng guro ang estudyante. Ang matandang ito ay gustong-gusto panuurin ang mga sandali ng All-Seer, gayunpaman, si Wang Lin ay isang miyembro ng Vermilion Bird Series. Kahit ang mga elders ng Alliance ay kailangang mag-isip ng mabuti bago kumilos laban sa isang miyembro ng Vermilion Bird Series. Sa katunayan, walang sinuman ang nagnanais na mag-umpisa ng away sa dating pinakamakapangyarihang leader ng Brilliant Void Star System, ang Four Divine Sect. Kalimutan mo na. Wang Lin, kung makakaya mong tiisin ang isang spell mula sa kanya at hindi mamatay, tutulungan kita. Nag-smile si Ling Tianhao. Ang paborito niyang gawin ay magdulot ng problema sa All-Seer. Kabanata 970. Break the finger. Habang bumabagsak ang daliri, lumubog at gumuho ang lupa. Ang sentro ng pagbagsak ay ang lambak kung saan naruroon si Wang Lin. Ang mga tunog ng kulog ay umalingaw at malalaking bitik ang lumitaw sa loob ng lambak. Patuloy na pinalawak ang mga bitik hanggang sa maghiwa-hiwalay ang buong lambak. Lalo pang dumami ang mga bitik, at sa isang iglap, gumuho ang lambak. Walang katapusang mga piraso ng bato ang sumabog at naging alikabok dahil sa pressure. Dahil dito, ang paligid ni Wang Lin ay naging isang patag na guho. Ang alikabok mula sa gumuho na lambak ay hindi man lang nakalipad dahil sa pressure mula sa bumabagsak na daliri. Ito ay itinulak palayo na parang si Wang Lin ang sentro. Ang alikabok ay gumalaw na parang isang ahas na pinipigilan. Sa sandaling iyon, 7 tao ang lumipad palabas mula sa Ghost Eye City, kabilang ang mga kapatid na Chen. Ang takot ay sumot sa kanilang mga mata at nanginginig ang kanilang isipan nang makita nila ang dambuhalang daliri. Ang 7 kulay ng liwanag na nagmula sa daliri ay nagbigay liwanag sa gabi. Walang pag-aalinlangan ng 7 at dumating sa 7 magkaibang lokasyon sa Ghost Eye City. Habang sila ay umaatungal, isang halijing liwanag ang lumabas mula sa gitna ng lungsod. Isang malakas na tunog ang umalingaw at ang lungsod ay literal na lumipad pataas. Ito ay tumaas sa ere tulad ng isang disk at lumipad patimog. Gayunpaman, sa ilalim ng pressure mula sa dambuhalang daliri, bumagal ito at maraming bitik ang lumitaw sa buong lungsod. Ang Ghost Eye City ay pilit na umaalis. Ang ilang matatandang nilalang ng Ghost Eye City ay nakaramdam ng kalungkutan na nahulog sa ganitong sakuna ng walang dahilan, ngunit wala sa kanila ang naglakas loob na magsalita. Lahat ay nakakita na ang dambuhalang daliri ay pag-aari ng tunay na namumuno ng planetang Tianyu, ang All-Seer. Nais bang patayin ng All-Seer si Wang Lin? Nagtinginan ng mga kapatid na Chen ngunit hindi nagsalita. Ngunit may takot sa kanilang mga mata. Pagkatapos mag-isip ng kaunti, tinigilan ni Master Ye Chen ang kanyang mga ngipin at tumakbo patungo sa dambuhalang daliri. Ang 7 kulay ng liwanag ay tumakip sa langit. Kahit na malayo ka, malinaw mo pa ring makikita ito.
Sa katunayan, ang daliri na ito ay sobrang laki. Hindi tumulong si Master Yi Chen kay Wang Lin kundi upang masaksihan ang labanan sa pagitan ng Nirvana Shatterer at Nirvana Cleanser na Cultivator. Kung hindi niya ito nakita dahil sa isang sandali ng panghihina, pagsisisihan niya ito habang buhay. May isa pang tao na nagkaroon ng parehong kaisipan, isang batang lalaking nakasuot ng itim. Bagamat mukhang bata, naglalabas siya ng isang sinaunang aura at tumakbo patungo. Samantalang ang iba, wala ni isa ang naglakas loob. Habang lumalapit si Master Yi Chen, naramdaman niya ang batang lalaki na nakasuot ng itim. Nagulat siya at naisip, may tapang ang pinuno ng Ghost Eye City. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga braso at tumayo sa gitna ng lambak. Ang katawan ni Bai Wei, na nakabalot sa yelo, ay hindi kalayuan. Bagamat patay na siya, hindi nasira ang katawan ni Bai Wei mula sa spell ng All-Seer. Ang Summon the Rain na kristal ay lumutang sa harap ni Wang Lin at nagbigay ng mahinang liwanag. Mayroon ding isang vortex ng singaw ng tubig na parang umiikot sa paligid ng kristal. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo at tiningnan ang daliri na lalapit at lalaki hanggang sa malinaw niyang makita ang fingerprint dito. Nang bumagsak ang daliri mula sa langit na parang binibigti ang isang langaw, isang nakakagimbal na lamig ang sumak sa mga mata ni Wang Lin at sumigaw siya, "Summon the Rain." Sa sandaling sinabi ni Wang Lin ang, "Summon the Rain," isang ilusyon ang lumitaw sa likod ni Wang Lin. Bagamat imposibleng makita ang hitsura ng ilusyon, dahil sa malamig nitong aura, hindi mahirap tuklasin na ito ay si Qing Shui. Isang phantom na iniwan ni Qing Shui sa loob ng kristal. Itinaas ng phantom ni Qing Shui ang kanyang kanang kamay at gumawa ng isang seal. Pagkatapos, itinuro niya ang kristal bago si Wang Lin. Ang kristal ay gumalaw at mabilis na umiikot bago naglabas ng isang kamangha-manghang liwanag patungo sa dambuhalang daliri na bumabagsak patungo kay Wang Lin. Paglapit nito sa daliri, naglabas ang kristal ng isang napakaliwanag na liwanag. Ang liwanag na ito ay napakalakas, at kung tititigan ito ng isang mortal, magiging bulag sila at mamamatay. Kahit na ang isang cultivator ay titingin dito, ang kanilang mga mata ay sasakit. Kung kulang ang kanilang cultivation, ang kanilang katawan ay direktang mawawala. Kahit na may katawan ng isang sinaunang Diyos si Wang Lin, naramdaman niyang sumakit ang kanyang mga mata nang tignan ng liwanag. Buti na lang at ito ay agad na nawala. Gayunpaman, si Master Yi Chen, na nanunood mula sa malayo, ay hindi pinalad. Nararamdaman lamang niya ang sakit sa kanyang mga mata, at agad niyang naramdaman na parang pinipierce siya ng maraming pilak na karayom. Nang hihinayang siya, mabilis niyang pinaikot ang orihinal na enerhiya sa kanyang katawan at nakabawi siya pagkatapos ng ilang sandali. Tungkol sa pinuno ng Ghost Eye City, ang batang lalaki sa itim, ang kanyang cultivation ay hindi kasing taas ng kay Master Yi Chen, na sa tuktok lamang siya ng corporeal yang. Nagsimbolo siya ng isang masakit na daing at mabilis na umatras na nakapikit ang mga mata. Mga luha ang lumabas mula sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya nagpanik. Sa halip, pinatama niya ang kanyang bag at maraming bote ng gamot ang lumitaw. Nilunok niya ang mga ito at pagkatapos ay isinara ang kanyang mga mata upang magmeditasyon. Ngunit patuloy niyang ipinadala ang kanyang divine sense upang maingat na obserbahan ang labanan. Sa sandaling lumiwanag ang kristal, mabilis itong lumiit. Sa isang iglap, higit sa 30% nito ang nawala. Ang 30% ng kristal na nawala ay naging isang patak ng ulan at nahulog. Pagbagsak ng patak, patuloy na kumalat ang patak ng ulan. Sa isang iglap, maraming mga patak ng ulan ang bumangon sa harap ni Wang Lin. Inalog ni Qing Shui ang kanyang mga manggas at pagkatapos ang hindi mabilang na patak ng ulan ay hamapil patungo sa dambuhalang daliri. Malalaking halaga ng orihinal na enerhiya ang nagtipon at pumasok sa bawat patak ng ulan. Isang nakakagimbal na pagsabog ang umalingaw sa buong planetang Tianyu nang magbanggaan ang mga patak ng ulan at ang daliri na bumabagsak mula sa langit. Bang, 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 bang. Ang walang katapusang mga tunog ng pagsabog ay umalingaw sa langit. Ang dambuhalang daliri ay talagang huminto sa isang sandali dahil sa spell ni Qing Shui. Gayunpaman, ang 7 kulay ng liwanag ay kumislap ng maliwanag habang ang mga patak ng ulan ay bumangga at gumuho ang daliri. Tumigil ang daliri sandali ngunit mabilis itong nagpatuloy sa pagbaba. Parang lahat ng bagay na nakaharang sa daraanan nito ay walang habas na wasak. Ang walang katapusang patak ng ulan ay lahat gumuho at biglang tumama ang daliri sa Summon the Rain na kristal. Sa sandaling ito, ang kamay ni Wang Lin ay gumawa ng isang seal at itinuro ang kristal habang sumisigaw, "Summon the Rain." Explosive ang kristal, at sa sandaling ito ay sumabog, ang phantom ni Qing Shui sa likod ni Wang Lin ay lumabas. Mabilis ang kanyang galaw, na nag-iwan ng isang after-image. Pumasok siya sa kristal sa sandaling ito ay sumabog at naging mas maraming patak ng ulan na nagtipon sa daliri. Sa pagkakataong ito, hindi na ang walang katapusang patak ng ulan ang nagbanggaan, kundi lahat ng ito ay nagsanib at naging isang patak ng ulan. Ang patak ng ulan na ito ay naglabas ng pulang liwanag at may bahagyang hint ng G-Realm.
Direktang tumama ito sa spell ng All-Seer. Sa sandaling magbanggaan sila, ang pulang patak ng ulan ay naglabas ng isang matinding aura at hindi inaasahang bumuo ng isang vortex. Ang umiikot na vortex ay tumama sa 7 kulay ng alon sa labas ng daliri. Agad na gumuho ang 7 kulay ng alon ngunit naging 7 dragon na may magkaibang kulay na umiikot sa daliri at umaatungal ng parang baliw. Pagkatapos sirain ng 7 kulay ng alon, ang pulang patak ng ulan ay direktang tumama sa daliri na ipinadala ng All-Seer. Rumble, 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 rumble. Ang dambuhalang daliri ay hindi huminto at bumabagsak mula sa langit patungo kay Wang Lin na parang nais nitong durugan ang isang langaw. Ngunit may isang maliit na pulang tuldok sa gitna ng dambuhalang daliri. Pumailalim ito at patuloy na winawasak ang lahat ng nasa kanyang daraanan. Pagkatapos ay bigla itong gumuho at nagdulot ng isang bagyo sa loob ng daliri. Habang ang daliri ay patuloy na bumabagsak, nakaramdam si Wang Lin ng kalungkutan. Pakiramdam niya ay parang gumuho ang langit, ngunit isang kislap ng lamig ang lumitaw sa kanyang mga mata. Hindi man lang ako tinanong ng All-Seer tungkol sa Extreme Yang. May mas malalim pa dito. Napabuntong hininga si Wang Lin, ngunit hindi nagbago ang kanyang sigasig sa labanan. Ang kanyang mga mata ay kumislap habang pinatama niya ang kanyang bag ng pagkahawak at isang piraso ng fragment na kasinlaki ng kamay ay lumitaw sa kanyang mga kamay. Ang piraso na ito ay ibinigay kay Wang Lin ni Master Flamespark pagkatapos makamit ni Wang Lin ang malaking merito para sa All Heaven. Habang bumabagsak ang dambuhalang daliri, isang malakas na hangin ang dumaan na parang nais nitong patayin si Wang Lin. Muling gumuho ang lupa sa paligid ni Wang Lin. Ang lugar na nakapaligid sa kanya ay bumagsak na, at ngayon ay lalo pang bumagsak. Sa ilalim ng malalakas na tunog ng kulog, ang katawan ni Wang Lin ay lumubog sa lupa. Ang kanyang mga mata ay matatag habang siya ay umatungal at ang kanyang kanang kamay ay gumawa ng sail. Ang Celestial Realm Fragment ay lumipad pataas at lumaki hanggang sa ito ay naging isang kontinente. Sa isang tingin, ang kontinente ay parang walang katapusang umaabot. Parang isang makapal na kalasag na naghiwalay kay Wang Lin mula sa dambuhalang daliri. Agad na pinindot ng daliri ang Celestial Realm Fragment. Isang malakas na tunog ng rumble ang kumalat sa buong planetang Tianyun, nagdulot ng shockwave sa lupa. Parang isang Earth Dragon ang gumagalaw sa ilalim ng lupa. Maraming bitik ang lumitaw sa Celestial Realm Fragment. Gayunpaman, hindi ito gumuho. Itinaas ang daliri at sa sandaling ito ay malapit na itong muling bumagsak. Ang lakas sa loob ng Summon the Rain Crystal ay biglang sumabog. Ang mga sinag ng liwanag ay sumabog palabas, at ito ay nakakagulat. Ang dambuhalang daliri ay pinierce ng mga pulang liwanag. Puno ito ng mga butas na nagdulot ng mabilis na pagkalat ng napakalaking orihinal na enerhiya sa loob nito. Habang ang daliri ay umaangat, dumami ang mga pulang liwanag. Ang dambuhalang daliri ay nanginginig at parang malapit na itong gumuho. Sa sandaling ito, pumasok ang katawan ni Wang Lin sa Celestial Realm Fragment at lumitaw sa ibabaw nito. Ang kanyang mga mata ay malamig na malamig habang ang kanyang kanang kamay ay nag-form ng kamao at siya ay sumuntok.